Ang ating babaeng bida ngayon ay ang makapangyarihang babaeng ito. Siya si Han Hee-yeon, ipinanganak sa isang marangal na pamilya, parehong ang kanyang mga magulang ay nagmula sa mundo ng batas. Sa kasalukuyan, si Han Hee-yeon ay isang taga-usig sa tanggapan ng taga-usig. Ang kanyang asawa ay sina Junwoo. Hindi lang siya propesor sa law school, kundi isa ring malakas na kandidato sa pagkapangulo. Sa panahon ng kampanya, ang mag-asawang Han Hee-yeon ay laging kailangang magpakita ng pagiging intimate. Maging ang masaya at maayos na imahe ng kanilang pamilya ay kinunan ng mga reporter at media upang makalikha ng ideal na pamilya. Sa lakas ng kanilang pamilya, ang asawa ni Junwoo ay nasa tuktok ng kanyang karera. Kinabukasan, magkasama ang mag-asawa na dumalo sa isang concert. Maraming reporter ang nagtipon sa harap ng pinto. Nagmamadali silang tanungin si Han Hee-yeon dahil sinisiyasat niya ang kaso ng pag-uusig sa isang nangungunang kumpanya. Bagamat hindi sumasang-ayon ang kanyang superior at binibigyan siya ng pressure, desidido pa rin siyang ituloy ang kaso. Sinuportahan din ito ng kanyang asawa. Lagi niyang sinasabi ang mabubuting bagay tungkol sa kanyang asawa sa iba't ibang panayam. Pagkapasok sa concert, nakasalubong ng mag-asawang Han Hee-yeon ang direktor ng bureau. Matagal na siyang hindi sang-ayon kay Han Hee-yeon kaya't sarkastikong pinuri niya ito. Agad na nagbigay ng babala sina Junwoo sa tabi niya. Walang interes si Han Hee-yeon na makipag-usap sa mga taong ito. Kaya't nagpunta siya sa mga estudyante ng kanyang asawa para makipag-usap. Pinuri ng lahat si Han Hae-ryul, sinasabing napakaganda ng kanyang suot. Si Han Hae-ryul ay hindi isang tao na nag-aalala tungkol sa fashion araw-araw. Ang lahat ng kanyang isinusuot ay pinili ng kanyang asawa. Ipinagmamalaki ito ni Han Hae-ryul. Pagkatapos, isang estudyante ang nagsalita. Sinabi niya na ang lahat ng nasa paaralan ay pumunta sa klase ni Junwoo, hindi dahil sa nilalaman kundi dahil sa karisma ng propesor. Ang mga salitang ito ay agad na nagdulot ng awkward na kapaligiran. Hindi nagalit si Han Hae-ryul at tumawa pa. Biro niyang sinabi na ituturing niya ang kanyang asawa bilang isang pampublikong yaman. Ang direktor ng bureau sa malayo ay patuloy pa ring pinagmamasdan ang mag-asawang Han. Ang lalaking iyon ay nag-aakala na si Han Hae-ryul ay umaasa sa kapangyarihan ng kanyang lolo sa ina, kaya't wala siyang pakialam kung sino man. Kahit na ang isang sikat na kumpanya ay nangahas siyang usigin, kahit na nag-utos ang hepe ng tanggapan ng piskal na itigil ito. Ang kapansin-pansin dito ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay asawa ng isang mataas na opisyal sa kumpanyang iyon, ngunit hinahabol pa rin niya ang hustisya at walang pakialam sa pagkakasangkot ng miyembro ng kanyang pamilya. Nagsimula na ang palabas at maraming tao ang dumalo. Sa oras na ito, nakatanggap sina Junwoo ng tawag sa telepono. Agad siyang pumunta sa banyo para makipagkita sa isang tao. Ang tumawag pala kay Junwoo ay ang kanyang estudyante. Kahit nakasama niya ang kanyang asawa, hindi pa rin napigilan ng propesor ang tukso ng kanyang kabit. Ang kabit na ito ay si Hong Dan-hee. Matagal na silang may relasyon, ngunit hindi pa rin ito natutuklasan ni Han Hae-ryul. Napakabastos ng kabit na ito. Bagamat kailangan ni Junwoo na ihatid ang kanyang asawa pa uwi ngayon, pinilit pa rin niya ang propesor na pumunta sa kanyang bahay. Habang nagkakasama sila, nagpunta si Han Hae-ryul sa direksyon ng banyo. Sa kabutihang palad, isa pang estudyante ni Junwoo ang dumating na nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Kinabukasan, nagtipon ang buong pamilyahan para mag-almusal. Ang babaeng ito ay ang ina ni Han Hae-ryul. Dahil muling nag-asawa ang kanyang lolo sa ina ng isang 40 taong gulang na babae, kailangang igalang siya ng buong pamilya. Kahit na isang kandidato sa pagkapangulo, si Propesor na ay may napakababang posisyon sa pamilya. Ang taong ito ay nagmula sa pagiging ulila. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay dahil sa pamilya ng kanyang asawa. Bago pa man sila makakain, dumating ang nakababatang kapatid ni Han Hae-ryul. Nagwala siya ng marinig na balak ng kanyang nakatatandang kapatid na kasuhan ang pamilya ng kanyang asawa. Hindi lang hindi tumutol ang kanilang lolo sa ina, kundi sinuportahan pa niya si Han Hae-ryul na gawin ang ayon sa batas. Si Han Hae-ryul ay isang napakalakas na babae. Kung may sinumang maglakas loob na sabihin sa harap niya na umaasa siya sa kanyang background, papatumbahin niya ang taong iyon sa mismong hapak. Nang gabing iyon, habang magkakasama ang pamilya, lumabas muli sina Junwoo para makipagkita sa kanyang kabit. Halos nakuha na ni Han Hae-ryul ang lahat ng karangalan sa buhay. Ngunit lagi siyang nagsusumikap sa kanyang karera. Kamakailan, kinailangan niyang mag-imbestiga sa isang napakahirap na kaso. Kinailangan din niyang iuwi ang mga dokumento para pag-aralan. Ang kanyang ina ay isang propesor sa universidad, kaya madalas siyang tulungan ng kanyang ina na tingnan ang mga dokumento at magbigay ng payo. Sa panig naman ng pulisya, masigasig din silang naghahanap ng impormasyon tungkol sa kumpanya ng Joseon, ang kumpanyang iniimbestigahan ni Han Hae-ryul. Nagdulot ito ng balakid sa kampanya ng kanyang asawa sa pagkapangulo. Sa kasalukuyan, siya ang may pinakamataas na posyento ng mga taga-suporta. Dahil sa investigasyon sa kumpanya ng Joseon, tuwing pumupunta si Han Hae-ryul sa opisina, hinaharangan siya ng mga reporter. Marami sila. Sinasabi ng lahat na ang bagay na ito ay makakaapekto ng negatibo sa kumpanya ng kanyang bayaw. Dahil dito, nagdududa sila na hindi maganda ang relasyon niya at ng kanyang nakababatang
batang kapatid. Ang mga reporter ay direktang nagtanong na naglagay kay Han Hye-ryul sa isang mahirap na sitwasyon. Ngunit hindi siya nag-alala o nagpaliwanag at sa halip ay malumanay na tinuruan ang reporter kung paano magtanong ng propesyonal. Ito ay nagpatahimik sa reporter. Hindi rin mapigilan ng hepe ng tanggapan ng piskal ang mga kilos ni Han Hye-ryul. Siya pa nga ay lumuhod upang magmakaawa sa kanya. Ang bagay na ito ay nagbunsod sa National Assembly at Blue House na makialam at ipatigil ito. Ngunit nagtaka si Han Hye-ryul, nag-imbestiga siya ayon sa batas, kaya bakit siya pipilitin ng Blue House na ihinto ang investigasyon? Tiyak na may problema sa kumpanyang ito, kaya naghahanap ang lahat ng paraan upang itago ito. Wala nang ibang magawa ang direktor ng bureau, kundi gamitin ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang anak na lalaki ni Han Hye-ryul at ang kanyang anak na babae ay nagde-date at malapit ng maging isang pamilya, kaya umaasa siyang susundin siya ni Han Hye-ryul. Ngunit nanatili pa rin siya sa kanyang layunin. Bagamat hindi niya ito inamin sa harap ng lahat, mayroon talaga siyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Nagsimula na ang lahat ng paghahanda. Sina Junho naman ay nagtuturo sa klase. Ang kanyang kabit sa ibaba ay nakikinig ng may pagmamalaki sa mukha. Pagkatapos, nag-text si Hong Nan-hee sa profesor. Nag-aanyaya sa kanya na magkita sila sa Huwebes. Sinabi ni Junho na agad niyang kakanselahin ang lahat ng klase sa Huwebes. Ito ay nagpangiti kay Nan-hee hanggang sa taina. Sa paaralan, siya ang nangungunang estudyante, pareho sa akademiko at sa hitsura. Habang nag-aaral sila bilang grupo, nagdeklara siya ng kanyang pagmamay-ari at ipinagmalaki sa lahat ang damit na ibinigay sa kanya at walang iba kundi si profesor na ang nagbigay nito. Naroon din ang kanyang anak na lalaki. Pagkatapos, pumunta si Nan-hee sa profesor para ipakita ang kanyang bagong damit. Kaya nagsimula na naman silang magtago. Simula nang makasama si Hong Nan-hee, lagi nang distracted si profesor na. Nagpakita siya ng maraming senyales ng pag-iwas sa kanyang asawa. Hindi ito masyadong inisip ng kanyang asawa at sa halip ay ipinagmalaki niya sa kanyang asawa ang mga bagong damit na binili niya. Hindi niya alam na eksaktong kapareho ito ng ibinigay ni profesor na sa kanyang kabit. Tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Sa hinaharap, kinabukasan, pumunta si Han Hye-ryul sa law school ng kanyang asawa upang magturo. Hindi pa rin sumusuko ang mga reporter sa paghabol sa kanya. Hindi sumagot si Han Hye-ryul at sa halip ay ipinagmalaki niya ang kanyang bagong damit. Sa klase, napansin ni Hong Nan-hee na ang damit ni Prosecutor Han ay eksaktong kapareho ng kanya. Tiningnan niya si Han Hye-ryul nang may puot sa kanyang mga mata. Nang makita si Han Hye-ryul na masiglang nagsasalita sa entablado, sinadya ng kabit na magtanong ng mahirap para sa kanya. Normal na sumagot si Han Hye-ryul. Pagkatapos ng ilang sandali ng pangulit, napagtanto ni Hong Nan-hee na sumobra na siya, kaya nagsimula siyang magpatawa muli. Sa dulo ng klase, kinausap pa niya ang anak ni Prosecutor Han, na hinahangaan niya na mayroon siyang ganoong ina. Bagamat ang madrasta ni Han Hye-ryul ay may mataas na posisyon sa pamilya, kailangang igalang at respetuhin siya ng lahat. Mahal na mahal din ng lolo ni Han Hye-ryul ang kanyang asawa at hindi siya nagtipid sa paggastos para sa kanyang asawa. Ngunit wala siyang pagkakataon na ma-access ang yaman ng pamilya na ito. Sa tuwing lalabas siya, nagpapadala ang lolo ng mga tao para bantayan ang biyena ng pamilya ni Han Hye-ryul na siyang may-ari ng kumpanya ng Joseon upang makipag-usap sa kanyang ama. Sinabi ng lalaking iyon na kung talagang tatakbo si Han Hye-ryul para sa pagkapangulo, magbabago ang sitwasyon. Ginamit din niya ang posisyon ng kanyang anak na babae upang bantaan ang kanyang ama, ngunit wala siyang sinabi. Ang hiling niya ngayon ay magretiro at mamuhay ng matiwasay. Pagkatapos, binanggit ng ama ng babaeng bida ang Christmas fund. Mula nang lumitaw ang pondong ito, maraming tao ang nalubog sa utang. Hindi nila kayang bayaran ang malalaking bayarin, kaya pinili nilang lisanin ang mundong ito. Gayunpaman, nang banggitin ito, nagkunwari siyang walang alam. Sa katunayan, ang pondo ay pinamamahalaan sa ilalim ng kumpanya ng Joseon. Ang layunin ay kumita ng mas maraming pera. Matapos dumalo sa lecture ni Han Hye-ryul, nagalit si Nan-hee. Tumakbo siya sa opisina ni Junho. Natakot siya kaya agad niyang sinara ang mga kortina. Hinubad niya ang kanyang damit at inihagis sa sahig. Walang nagawa si Junho kundi humingi ng tawad sa kanya. Umiiyak ng walang tigil si Nan-hee. Ang buong eksena ay nakuna ng isang kamera. Ang nakasaksi sa nangyari ay ang ina ni Han Hye-ryul. Nakita ng pulisya ang isang bangkay. Hindi malinaw kung may kaugnayan ito sa Christmas fund case. Nawala na sa kontrol ang lahat. Kailangan nilang mag-imbestiga at hanapin ang mastermind sa likod nito. Hindi na makatiis ang ina ni Han Hye-ryul, kaya agad siyang tumawag sa kanyang manugang. Nang marinig ni Junho ang boses ng kanyang biyenan, mabilis niyang itinulak ang kanyang kabit. Sinadya ng ina na sabihin na kailangan niya ng mga dokumento, kaya pupunta siya sa opisina ni Junho. Hindi nakatanggi si profesor na kaya pumayag na lang siya. Pagkatapos ng tawag, dali-dali niyang pinulot ang kanyang damit at kinumbinsi si Nan-hee na umalis. Hindi lang siya hindi masaya, kundi sinabihan pa si profesor na mag-book ng ibang hotel. Pagkatapos, nagsuot si Nan-hee ng kanyang mga damit at itinapon sa basurahan ang ibinigay sa kanyang damit ni Jae Hyun-woo. Umalis siya sa tamang oras nang dumating ang biyena ni Jae Hyun-woo. Nakita ang mayabang na anino ng kabit, naisip na ng ina ang katapusan para sa kanyang manugang. Pagkapasok, napansin niya ang pagod na itsura ng kanyang manugang at ang jacket na itinapon ni Nan-hee sa basurahan. Hindi agad inilantad ng ina ni Han Hye-ryul ang lahat at sa halip ay sinabihan ang kanyang manugang na umuwi kasama niya. Agad na tumanggi si Jae Hyun-woo, sinasabi
sinasabing marami pa siyang gagawin. Nakita ang mga mata ng kanyang biyenan na tila alam na ang lahat. Palihim na lumunok si Jae Hyun-woo sa takot. Si Han Hae-ryul ay kasalukuyang nagtutuon ng buong lakas sa pag-imbestiga sa Christmas Fund. Ang paglitaw ng pondong ito ay nagdulot ng pagkakautang sa maraming tao na hindi nila kayang bayaran, kaya nagpasya silang tapusin ang kanilang buhay. Gusto niyang mahanap ang mastermind sa likod nito, kahit na kailangan niyang makipag-ugnayan sa maraming impluwensyal na tao. Sa balita ngayon, ibinunyag ng mga reporter ang ilang impormasyon na may kaugnayan sa Christmas Fund. Hindi lamang direktang naugnay ito sa kumpanya ng Joseon, kundi pati na rin ang mga bangko sa ilalim ng kumpanyang ito ay hindi makatakas sa investigasyon. Maraming tao ang dati nang nagtiwala sa investment fund na ito. Ngayon, nahaharap sila sa panganib na mawala ang lahat ng kanilang naipon. Nang makita ng direktor ng bureau ang balita, agad siyang pumunta kay Han Hae-ryul para usigin siya. Inakala niya na si Han Hae-ryul ang nag-leak ng impormasyon ng walang pahintulot. Ipinaliwanag ni Han Hae-ryul na hindi niya ibinunyag ang impormasyong ito sa sinuman sa labas, ngunit hindi pa rin naniwala ang direktor ng bureau. Matapos siyang umalis, sinisi ni Han Hae-ryul ang kanyang assistant dahil ang nilalaman ng balita ay ang mahalagang resulta ng kanilang investigasyon. Inamin ng assistant na nagkamali siya dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na ang dahilan ni Han Hae-ryul sa pag-imbestiga sa Christmas Fund ay para lang sa publisidad. Kaya naman, ibinigay niya ang impormasyon sa media. Pagkatapos, tumingin si Han Hae-ryul sa balita, itinuro ang reporter na nag-ulat at sinabing bagay na bagay siya sa kanyang assistant. Kaya pala, alam na ni Han Hae-ryul kung anong klaseng relasyon ang mayroon ang dalawa. Napansin ng reporter na ang kanyang boyfriend ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang babae na napapalibutan ng maraming panganib, kaya't pinilit niyang umalis ang kanyang boyfriend sa tanggapan ng taga-usig. Nag-isip ng malalim ang assistant ni Han Hae-ryul tungkol dito. Pagkatapos, si Han Hae-ryul at ang kanyang asawa ay pumunta sa isang snack shop upang ipakita ang kanilang perpektong pagmamahalan. Ito ay lubos na hinangaan ng mga tao sa paligid nila. Hindi lamang nito pinataas ang pabor sa publiko, kundi nagawa rin nitong sirain ang mga chismis na nagkakaproblema ang mag-asawa. Ang balitang ito ay direktang ikinagalit ng kabit. Nang makita ito ng kanyang roommate, pinayuhan niya si Nanhee na tigilan na ang pagiging kabit. Hindi alintana, binabangga pa rin niya ang isang napakalakas na babae. Kahit na marami siyang beses na pinayuhan, hindi ito pinansin ni Nanhee. Siya ay isang ambisyosong babae na hindi sumusuko sa sinuman. Sa kabilang dako, ang madrasta ni Han Hae-ryul ay kumakain ng rice cake sa kama habang nanonood ng balita nang hindi sinasadyang matapon niya ito sa kama. Tinawag niya ang tagapamahala. Lahat ay nagpapakita ng respeto sa madrasta, maliban sa tagapamahala. Madalang siyang makipag-usap sa madrasta. Pagkaalis ng tagapamahala, palihim na tumawag ang madrasta sa isang tao. Sinasabing hindi na niya makayanan ang sitwasyon dito. Narinig ng tagapamahala ang tawag na ito sa labas. Natuklasan ng nakababatang kapatid ni Han Hae-ryul ang pagtataksil ni Junwoo. Kinuha niya ang isang litrato ng dalawa na magkasama at pinilit si profesor na napigilan si Han Hae-ryul sa pag-imbestiga sa Joseon. Ang ama ng babaeng bida ay kasalukuyang nag-i-enjoy sa hot spring kasama ang isang magandang babae nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa dating asawa ng kanyang anak na babae. Ipinahayag niya na pupunta siya sa tanggapan ng taga-usig ng kanyang dating asawa upang magsagawa ng paghahanap. Siyempre, ito ay ginawa ng mga makapangyarihang tao sa likod ng Christmas Fund upang pigilan si Han Hae-ryul na magpatuloy sa pag-imbestiga sa mastermind. Tinawagan ni Han Hae-ryul ang kanyang ama pagkatapos nito. Pinaghihinalaan niya na ang kanyang ama ang mayroong lihim na pondo o gumawa ng isang bagay na mali na naging dahilan upang makahanap ang mga kalaban ng kahinaan at makakuha ng search warrant. Sinimulan niyang sisihin ang kanyang anak na babae. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, dumating ang lolo niya. Hinawakan ng matanda sa buhok ang kanyang manugang at sinabing ang ama ng babaeng bida ang gumawa ng gulo, kaya't nagkaroon ng paghahanap sa opisina. Sinubukan ni amahan na magpaliwanag, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang lolo. Ang lahat ng mga panlalait ay narinig ni Han Hae-ryul. Pagkatapos, hinanap niya ang kanyang dating asawa para tanungin kung bakit niya pinuntirya ang kumpanya ng kanilang pamilya. Diretsahang sinabi ng kanyang dating asawa na si Jae Hyun-woo ang may kasalanan sa lahat. Ibinigay niya sa kanya ang isang tumpok ng mga dokumento, ngunit wala siyang pakialam. Diretsahan pa nga niyang sinabi na ang paghihiwalay niya sa kanyang dating asawa ay isang tamang desisyon. Hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng malakas ng kanyang dating asawa sa mukha. Pagkatapos, hinanap ng ama ni Han Hae-ryul ang hepe ng tanggapan ng piskal. Si Ji Yeon-woo ay dating estudyante niya. Ngayon, umakyat na siya sa mas mataas na posisyon na hindi matanggap ng matanda. Kaya ginawa ni ama Han Hae-ryul ang lahat kasama na ang pagtataksil sa kanyang pamilya upang tanggalin si Ji Yeon-woo. Ang anak na lalaki ng bida ay nagsimulang magpakita ng pagmamahal sa kabit ng kanyang ama. Kamakailan, lumayo siya sa kanyang kasalukuyang girlfriend. Gumamit si Nanhee ng sarili niyang plano para sundan ang senior papunta sa opisina ni Han Hae-ryul. Kinabukasan, nakita ng pulisya ang isang bangkay sa ilalim ng gusali. Ang namatay ay nagkataong may suot na hair clip na katulad ng kay Nanhee. Ang madrasta ni Hae-ryul, habang papunta sa tennis practice, ay nakita ang eksena kung saan maraming tao sa pamilya ang naghahanap ng isang bagay. Nawawala pala ang hair clip ng anak na babae ng bida. Pagkatapos niyang aliwin ang bata, umalis siya. Sa huling baitang ng hagdan, nakita niya
niya ang nahulog na clip. Sa halip na ibalik ito sa kanyang pamangkin, inilagay niya ito sa kanyang bulsa at nagkunwari na walang nangyari. Kabaliktaran sa madrasta, ang tagapamahala ng bahay na ito ay napakalapit sa mga anak ni Han Hyeryul. Madalas niyang tinatago ang mga paglalakbay ng bata at mahal na mahal din ng anak na babae ni Hyeryul ang tagapamahala. Sa katunayan, maaga pa lang ay napansin na ni Han Hyeryul na may problema kay Hong Nan-hee. Dagdag pa, ang patuloy na paghaharap nila ay nagpabaling sa atensyon ni Han Hyeryul. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Sa kasalukuyan, pareho silang nahaharap sa mga hamon sa kanilang kampanya at tapusin ang investigasyon sa Joseon. Bagamat nasa masamang kalagayan, hindi hinayaan ni Han Hyeryul na maapektuhan nito ang kanyang trabaho. Sa kasalukuyan, kailangan niyang mag-focus sa investigasyon at maghanap ng ebidensya upang makakuha ng search warrant para sa Joseon. Hiniling ni Han Hyeryul sa kanyang assistant na ipasa ang impormasyon sa pulisya upang ibunyag nila ito sa media at magdagdag ng pressure. Ang babaeng reporter, na girlfriend ng assistant, ay nakatanggap ng impormasyon. Agad niya itong ipinadala sa news program. Nagpunta si Hong Nan-hee sa opisina ni Han Hyeryul upang ayusin ang kanyang computer. Pagkatapos niyang matapos, nagpasalamat siya sa kanya bago umalis. Pagkatapos, dumating sina Junwoo at ang tatlong tao ay magkasama sa isang okasyon. Ngayon, gustong-gusto na ni Nan-hee na ipahayag ang kanyang pagmamay-ari. Isinuot niya ang hair clip na espesyal na regalo ni Jae Hyun-woo sa kanya. Habang mayabang si Nan-hee, tinawag ni Jae Hyun-woo si Han Hyeryul sa pamamagitan ng mga mapagmahal na salita na nagpapakita ng labis na pagmamalasakit sa kanyang asawa. Muling lumabas ang pagiging insecure ng kabit. Kung ikukumpara sa katatagan ng punong taga-usig, siya ang nasa kalituhan. Pagkatapos, inihatid ng babaeng bida at ng kanyang asawa si Nan-hee pauwi. Ginamit niya ang pagkakataong ito para magpakita ng lambing sa kanyang asawa na nagpapakita ng kanyang pambabaeng panig na nagpapahiya kay na Junwoo. Walang nagawa si Nan-hee sa tabi kundi tumingin ng may kapaitan sa kanyang mukha. Upang pasalamatan si Nan-hee, naghanda si Han Hyeryul ng isang mesa na puno ng mamahaling alak. Nag-order si Nani ng isang bote ng masarap na champagne nang hindi sumusuko habang kinukuha ni na Jung-ae ang kotse. Diretsahang binalaan ni Han Hyeon si Hong Nani na huwag niyang pakikialaman ang kanyang asawa. Pagkatapos harapin ang kabit, umalis siya at iniwan ang isang lamisang puno ng alak. Sobrang mahal ng mga bote ng alak na ito at si Nani ang kailangang magbayad para sa lahat. Ito pa lang ang unang leksyon. Ang isang abogado na shareholder sa Christmas Fund ay natatakot na baka malaman ni Han Hyeryul ang kanyang ginawa kaya lumuhod siya sa harap ng chairman para humingi ng tulong. Ayaw ng chairman na magkaroon ng problema kaya tumanggi siya. Nang makita ito, nagsimula ang abogado na lumaban. Sinabi niya na mayroon siyang ebidensya ng pagbibigay ng suhol ng chairman sa ibang tao. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang mukha ng chairman. Pagkatapos, naisip niya ang isang plano. Inutusan niya ang abogado na humarap sa panganib upang matakpan ang lahat. Dahil sa takot na baka hindi tuparin ng chairman ang kanyang pangako, ni-record niya ang kanilang pag-uusap. Nang pumunta ang pulis para hanapin ang abogado, tumakas na siya. Ang pagtakas ng abogado ay nagdulot ng pagdududa sa pulis na mayroong internal na impormasyon na leak. Kasabay nito, matagumpay na nakakuha si Han Hyeon ng search warrant. May kinalaman ito sa Blue House, kaya naman dumami ang mga reporters at pulis na pumupunta dito. Isa pang bagay ay ang Dolphin, isang sikat na tao na unang naaresto, na direktang konektado sa Christmas Fund bribery case, ay maraming beses nang pumunta sa prosecutor's office. Maraming tao ang pumunta para magtanong ng impormasyon mula sa kanya, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Nang makita ng dian ang balita, labis siyang nagalit. Upang maiwasan na matuklasan, inutusan niya ang dating asawa ni Han Hyeryul na huwag nang magbigay ng suhol sa susunod na panahon. Sa ngayon, ang hindi pagkilos ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang sitwasyon. Upang madagdagan ang impluwensya sa kanyang kandidatura, patuloy na nag-organisa si JMPE ng mga pampublikong talakayan tungkol sa etika. Sa bawat pagkakataon, nagsisimula siyang magduda sa kanyang sarili dahil wala siyang karapatan na magsalita tungkol sa konsensya at etika. Habang nagtatalumpati, naisip pa ni JMV ang mga manunood na nagbibigay sa kanya ng masasamang tingin. Sa kabutihang palad, nakontrol niya ang kanyang isip sa tamang oras upang matapos ang kanyang talumpati. Pagkatapos, bumalik siya sa kotse at kinuha ang kanyang telepono. Nakita ni JMV ang tawag mula sa kanyang kabit at inaya siyang magkita. Masayang pumunta si Nani sa kanilang tagpuan. Nagulat siya nang yayain siya nitong lumabas sa gabi. Sinakay ni Eri si Nani sa kotse ngunit walang sinabi. Tinitingnan lang niya ang kotse habang papalayo ito sa lungsod at papunta sa isang madilim na lugar. Nagtaka si Nani sa tabi niya at unti-unting naging balisa. Habang ginagawa niya ang kanyang nakasanayan, ang pagiging intimate kay Jungwoo, sinabi nito ang mga salitang maghiwalay na tayo. Labis itong ikinagalit ni Nani. Upang makahabol sa takbo ng investigasyon ni Han Hyeon, sinamantala ni Nani ang pag-aayos ng computer para kay Hyeon. Para kunin ang data sa pamamagitan ng EXP. Makakatulong ito sa kanya na ma-hack at makuha ang lahat ng mga dokumento mula sa computer ni Han Hyeryul. Nang marinig niya ang sinabi ni JME na maghiwalay na tayo, nawala ng
mabait si Nanhi. Nagwala siya at hindi tumigil sa pag-iyak. Pagkababa niya sa kotse, ginamit pa ni Nanhi ang kanyang buhay para takutin si Jim A. Patuloy na humingi ng tawad at nagmakaawa si Jim E. na patawarin siya. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Nanhi. Pag-uwi niya, nang makita ng kanyang kasama sa bahay ang kalagayan ni Nani, pinayuhan siya nito na huminto na bago pa huli ang lahat. Ngunit hindi siya nakinig. Kinabukasan, nag-organisa ang universidad ng isang debating competition. Sinabi ni Nani sa kanyang grupo ng mga kaibigan na gusto niyang sumali ang anak ni Han Hyeryul. Ay interesado rin sa kompetisyong ito, kaya pumayag siyang sumali kasama nito. Pagkatapos, may isang kakaibang lalaking estudyante ang pumasok. Gusto niyang sumali sa kompetisyon kasama ang grupo ni Nanhi. Nagpakita ng pagkamuhi ang lahat, ngunit pumayag si Nanhi na isama ang lalaking estudyante sa kanilang grupo. Sa ngayon, 3 pa lang ang miyembro ng kanilang grupo. Kung idadagdag ang lalaking estudyante na ito, kumpleto na ang kanilang koponan. Ang girlfriend ng anak ni Han Hyeryul ay ayaw mag-aksaya ng oras sa kompetisyon na ito, kaya tumanggi siyang sumali. Ngayon, nang makita niya si Nani na nagpapakita ng kabutihan at kayabangan, naramdaman niyang napaka-plastic ng babaeng ito. Pagkaalis niya sa paaralan, tinanong niya ang kanyang boyfriend kung bakit sobra siyang interesado kay Nanhi. Maraming taon na niyang sinusundan ang anak ni Han Hyeryul, si Kang Baek. Habang pilit siyang lumalapit, tinitingnan lang siya nito bilang isang nakababatang kapatid. Bago siya umalis, sinabi niya kay Kang Baek na kung si Hong Nanhi ang dahilan ng lahat, hindi niya ito mapapatawad. Tila nagtagumpay ang layunin ng kabit na maghasik ng puot sa maraming tao sa paligid ni Han Hyeryul. Nagkaroon ng family meeting ang bida na si Han Hyeryul kasama ang kanyang ina at lolo. Ayaw niyang makipag-away sa kanyang dating asawa at gusto niyang makuha ito sa kanyang panig. Upang magawa ito, kailangan niyang makuha ang manager nito, ang DN ng Prosecutors Institute. Ang tanging kahinaan nito ay ang kanyang anak na babae. At gusto ng batang babaeng ito ang kanyang anak, si Kang Baek. Tututok si Han Hyeryul sa puntong ito upang maisagawa ang kanyang plano. Samantala, nagkaroon ng meeting si Jumo sa kanyang biyenan. Inutusan siya ng biyenan na bawasan ang bilang ng mga subject sa paaralan sa susunod na semestre at sabay na pataasin ang kalidad ng pagtuturo. Habang nag-aalala si Jumo, nagpadala ang nakababatang kapatid ni Han Hyeryul ng ilang mga nagbabantang larawan. Kung hindi niya pipigilan si Han Hyeryul sa pag-iimbestiga sa Joseon, ilalabas niya ang mga larawan na iyon. Alam niya na lubhang nakatutok ang kanyang asawa sa pag-iimbestiga sa mga iligal na gawain ng kumpanya ng Joseon. Imposibleng pigilan siya. Pagkatapos, nakatanggap si Jim E ng tawag mula sa kanyang hipag na nagbigay ng maraming pagbabanta. Sinadya niyang itulak si Jim Lee sa sukdulan. Sa kanyang takot, tinawagan niya ang kanyang asawa. Samantala, nang marinig ni Han Hyeryul ang tawag mula sa kanyang asawa, mayroon siyang mga espesyal na bisitang dumating, ang mga pulis. Kaya, pansamantala niyang ibinaba ang tawag mula sa kanyang asawa upang makipag-usap sa mga investigador. Humingi sila ng paumanhin dahil hindi nila nahuli ang abogado na responsable sa paglilipat ng pondo ng Christmas Fund. Tumakas siya sa ilalim ng utos ng chairman. Sinabi ni Han Hyeryul na ayos lang iyon at inaasahan na niya ito. Ang kanilang kasalukuyang layunin ay dapat na pareho, hanapin ang pinagmulan ng Christmas Fund. Naaresto si Dolphin para sa pagtatanong ngunit hindi siya nakipagtulungan. Pagkatapos, si Han Hyeryul mismo ang pumasok upang makipag-usap sa kriminal na ito. Hindi siya natakot at diretsahang pinagsabihan si Dolphin na ikinagulat nito. Sa kabilang banda, si Jim V na nasa opisina ay tumingin sa ibaba at nakita ang kanyang kabit na naglalaro kasama ang ibang lalaki, kasama na si Kang Baek. Habang nagbubuntong hininga siya, tumawag ang kanyang asawa. Gusto nitong kumain kasama ang kanyang asawa sa gabi. Pagkatapos, si Jae Hyun Woo ay dumating sa opisina ng kanyang asawa upang sunduin ito pagkatapos ng trabaho na ikinainggit ng mga kasamahan nito. Pinahintulutan niya ang kanyang assistant na mag-date. Nang makita ito, mabilis na tumakbo ang assistant pauwi upang makasama ang kanyang reporter girlfriend. Sa pagkakataong ito, ipinahayag ng assistant sa kanyang girlfriend ang kanyang balak na umalis sa prosecutor's office. Ipinanganak siya sa kahirapan. Napakahirap niyang makuha ang trabahong ito. Bukod pa rito, may tiwala rin siya sa kanyang amo, kaya sigurado na kailangan niyang ipagpaliban muna ang kanyang pag-alis. Nagpunta ang mag-asawang Han Hyeryul sa isang restaurant. Patuloy na inaalala ni Han Hyeryul ang magagandang sandali nila, ngunit si Jim E na nasa tabi niya ay hindi masaya at malungkot lang ang mukha. Alam niyang may problema ang kanyang asawa sa paaralan, kaya nagbigay siya ng mga salita ng pag-aliw. Para sa kanya, ang kanyang asawa ang pinakamahusay. Nang maging maganda ang atmosphere, dumating si Kang Baek. Katabi niya si Hong Nanhi, dumating silang dalawa sa hindi tamang oras. Nagulat si Han Hyeryul nang makita niyang papalapit si Nanhi sa kanya. Upang matakpan ang kahihiyan, sinabi ni Han Hyeryul, siguro alam ng anak ko na gusto ng tatay niya ang restaurant na ito, kaya siya pumunta rito. Ibinahagi rin ni Kang Baek sa kanila na nakapasok na ang kanilang grupo sa preliminary round. Hindi pinalampas ni Nanhi ang pagkakataon na maging intimate kay Kang Baek at gusto pa niyang maupo kasama ang mag-asawang Han Hyeryul. Nang makita ni Prosecutor Han Hyeryul si Nanhi Hyun na malapit sa kanyang anak, wala siyang nagawa kundi ngumiti ng pilit. Sa kasalukuyan
kasalukuyan, tinututukan ni Nan Hee-hyun si Kang Baek na nagdulot ng gulo sa orihinal na plano ni Hae-ryul. Pagkatapos kumain, umuwi si Jae Hyun-woo sa opisina at nakatanggap ng tawag mula kay Nan Hee-hyun. Alam niyang ayaw na ng kabilang panig na ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Ngunit patuloy pa rin itong kumakapit. Pagkatapos gamitin ng bida ang ASB na ibinigay ni Nan Hee, ang lahat ng aksyon na may kaugnayan sa investigasyon ng pamilya ni Han Hae-ryul ay naobserbahan na niya. Pagbalik sa hapunan ng mag-asawang Han Hae-ryul at ng mga estudyante sa law school, patuloy na nagpapakita si Hong Nan Hee ng pagmamahal kay Kang Baek. Napakatapang pa niya na habang nakikipag-usap kay Kang Baek, ang kanyang paa sa ilalim ay dinidikit sa paa ng propesor. Sinadya rin niyang idikit ang kanyang paa sa paa ni Prosecutor Han na labis niyang ikinagalit. Pagkatapos, sinadya niyang banggitin ang anak na babae ng Dian at sinabi sa kanyang anak na dalhin ito sa bahay para sa hapunan. Nakipag-usap din siya sa kanyang asawa tungkol sa pag-aayos upang ipagkasundo ang anak nila at ang anak na babae ng Dian. Samantala, patuloy na nanggugulo si Dolphin sa kulungan. Ang bayaw ni Han Hae-ryul ang pumunta upang ayusin ang sitwasyon. Alam ni Han Hae-ryul na mayroong sinadyang pumipigil sa kanyang investigasyon. Alam din nila ang maraming internal na impormasyon, kaya nagpasya siyang hanapin ang mga taong ito. Ang taong pumipigil kay Prosecutor Han ay walang iba kundi ang kanyang ama, ang kanyang nakababatang kapatid, at ang asawa nito. Sila ang direktang konektado sa mga iligal na gawain na ginawa ng Christmas Fund. Kinabukasan, naghanda ang pamilya ni Han Hae-ryul ng isang malaking salu-salo upang salubungin ang anak na babae ng Dian. Nakita ng stepmother na marami ang nagtipon, kaya tinanong niya ang butler kung anong nangyari. Nang makita niya na may dalang isda ang mga tao, agad na sinabi ng stepmother na ayaw niyang kumain ng hilaw na isda. Ngunit sinabi ng butler na si Prosecutor Han ay sadyang naghanda ng pagkain na gusto ng prospective na manugang. Nang makita ito ng stepmother, pinagalitan niya ang butler. Nang marinig ng lolo ni Han Hae-ryul ang ingay, lumabas siya at agad na nagbago ang mukha ng stepmother. Bumalik sa kanyang malambing na pag-ugali sa kanyang asawa. Sinabi niya na sumasakit ang kanyang tiyan kaya hindi siya makakain ng hilaw na isda. Nang marinig ito ng lolo, agad niyang pinagalitan ang mga katulong. Nang marinig ng stepmother ang mga salitang iyon, mabilis siyang natuwa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagiging mabait, inalalayan niya ang kanyang asawa palabas papunta sa hapagkainan. Si Han Hae-ryul ay sabik na makilala ang kanyang manugang kaya maingat siyang pumili ng damit. Nang matapos ang lahat sa paghahanda, tumayo sila sa isang linya upang salubungin ang anak na babae ng Dian. Ngunit sa halip, si Kang Baek ay sinamahan si Hong Nan Hee pauwi. Hindi matanggap ni Han Hae-ryul ang pangyayaring ito, kaya tinawag niya si Nan Hee sa wine cellar. Sa harap ng batikos ni Prosecutor Han, patuloy pa rin itong nakangiti at nagpapakita ng kayabangan. Hindi na nakapagpigil si Han Hae-ryul, sinampal niya ang mukha nito at nagsalita ng masasakit na salita upang maturuan ang kabit na gustong makapasok sa kanyang bahay. Wala siyang nagawa kundi umalis. Sa huli, lumabas si Han Hae-ryul at inihayag na umalis na si Nan Hee. Bagamat matagumpay niyang naitaboy ang kabit palabas ng bahay, ikinagalit naman ng kanyang anak ang kanyang ginawa. Sinabi niya na makasarili ang kanyang ina. Sa gitna ng galit, ipinakita ni Kang Baek ang kanyang intensyon na pakasalan si Nani. Kung tutuusin, ito ang kanyang sariling kasal. Tumayo ang lola ni Kang Baek upang payuhan ang kanyang apo na huwag magdesisyon ng mabilis at mag-isip ng mabuti. Sumang-ayon din ang kanyang ama sa opinyon ng kanyang biyenan. Ngunit lalo lang itong ikinagalit ni Kang Baek. Mula sa isang masunuring binata na laging nakikinig sa kanyang mga magulang, nagsimula si Kang Baek na magrebelde. Tumindi ang pagtatalo sa pagitan ng mga miyembro. Walang nagawa si Han Hae-ryul kundi makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Dahil gusto ng anak na babae ng Dian na manatili si Kang Baek, nagsimula siyang makipagtulungan sa nakababatang kapatid ni Han Hae-ryul. Nakataka si Dolphin mula sa selda ng prosecutor's office. Upang mapanatiling tahimik siya tungkol sa suhol, sadyang naghanda ang Dian ng isang lamesa na puno ng pagkain. Sa mga nakaraang araw, si Dolphin ay ginagamot na parang iba pang mga bilanggo at mas masama pa. Siya ay nakakulong sa isang hiwalay na silid, nakaharap lang sa 4 na pader. Ngayon na pinalabas na siya at may pagkain, kinain niya ito ng may matinding pananabik. Nag-alok ang Dian at ang dating asawa ni Han Hae-ryul na makipagtulungan kay Dolphin. Ngunit hindi siya nagpakita ng magandang pag-ugali. Ang mga sinabi ni Dolphin ay tumama sa pride ng Dian. Dahil sa tulong ng dating asawa ni Han Hae-ryul, kumalma siya. Pagkatapos, biglang dumating si Han Hae-ryul sa opisina. Nang makita siya ni Prosecutor Han, walang tigil si Dolphin sa pag-atake. Binalaan pa niya ito na kung subukan niya ulit siyang galawin, hindi niya ito palalagpasin. Pagkatapos, nakatanggap si Han Hae-ryul ng isang lihim na tawag. Ang taong ito ay walang iba kundi ang girlfriend ng kanyang assistant. Ang reporter na ito ay dati nang sumusunod sa kanya para magtanong. Matagal na silang nagpapalitan ng impormasyon. Sa ngayon, si Dolphin ang may hawak ng impormasyon tungkol sa lahat ng bagay na nagpapatunay na mayroon siyang mataas na impluensya sa usaping ito. Bukod pa rito, binigyan din ng reporter si Prosecutor Han ng isang file ng dokumento. Sinabi niya na magiging napakahalaga nito para sa bida dahil sa kasalukuyan, ang mga tao sa Christmas Fund ay direktang tina-target si Hong Nan Hee. Sa kabilang banda, pagkatapos ng mahabang pag-iisip at pagpaplano para sa kanyang sarili, nagpasya si Nan Hee na tanggapin ang proposal ni Kang Baek, ang anak ni Han Hae-ryul. Pagkatapos tutulan ng kanyang ina
niya ang pagdadala niya kay Nani sa bahay, hinanap ni Kang Vic si Nani. Nag-usap silang dalawa. Lahat ng problema ni Kang Vic ay sinasabi niya kay Nani. Ngunit itinago naman ni Nani ang lahat ng kanyang mga sikreto mula sa kanya. Nagdulot ito ng inis kay Kang Vic. Nagkunwari si Nani na isang kaawa-awang tao. Sa kabila ng hindi pagtanggap ng pamilya ni Kang Baek kay Nani, nanatili pa rin si Kang Baek sa kanyang paniniwala na pakasalan si Nani. Dati, si Han Hyeryul ay dumalo sa isang paglilitis na ang hukom ay si Jonah Jeong-a, naakit siya sa karisma ni Jeong-a. Dahil hindi nakasakay si Ji-yeon, sinamantala ni Hyeon ang pagkakataon na ihatid siya. Hindi alam ni Ji-yeon kung sino si Hyeon kahit na sikat ito sa larangan ng batas. Lalo lang itong nagpa-impress kay Hyeon. Nang maging magkasintahan na sila, tinutulan ng pamilya ni Hyeon ang kanilang kasal. Tulad ni Hyeryul ngayon na tinututulan ang pagmamahal ng kanyang anak kay Nani. Nakikita ng ina ni Hyeryul na si Jim-e ay isang ambisyosong tao. Ngunit nagpatuloy pa rin si Hyeryul sa lahat ng bagay upang makasal at makasama ito. Pagkatapos, bumalik si Kang Vic sa bahay at sinabi sa kanyang ina na gusto niyang pakasalan si Nani. Siyempre, hindi pumayag si Hyeryul. Ginawa niya ang lahat mula sa paggalit hanggang sa pagluhod at pagmamakaawa sa kanyang anak na huwag magmadali sa pagdedesisyon. Dahil si Nani ay hindi simple gaya ng iniisip mo. Ngunit nanatili pa rin si Kang Vic sa kanyang desisyon. Kinabukasan, ipinahayag ng reporter sa buong madla ang sulat kamay na isinulat mismo ni Dolphin sa kulungan. Ang layunin niya ay ibunyag ang ilang mga pagkakakilanlan, kasama na ang mga negosyante at politiko sa bansa na may kinalaman sa Christmas Fund. Ang liham na ito ay ang bagay na ibinigay ng reporter kay Hyeryul noong nakaraang gabi. Kapag ito ay naging pampubliko, lahat ng mga makapangyarihang tao sa likod ng pondo ay tututok sa isang target, at iyon ay si Han Hyeryul. Nang gabing iyon, nakita ni Prosecutor Han na hating gabi, ngunit hindi pa umuuwi ang kanyang anak, kaya tumawag siya upang magtanong. Ngunit si Hong Nan-hee ang sumagot sa tawag. Hindi lang niya sinabi na kasama niya si Kang Baek, kundi sinabi rin niya na hindi niya papauwiin si Kang Baek. Pagkatapos magsalita, pinutol niya ang tawag. Labis na nagalit si Han Hyeryul, kaya tumakbo siya sa sala at inutusan ang kanyang asawa na tawagan ang kanyang kabit. Sa takot, nautal si Jim-e habang nakikipag-usap sa ilalim ng pressure ng kanyang asawa. Wala na siyang nagawa kundi tawagan ito. Nang sumagot si Nan-hee, tinawag niya si Jim-e na asawa ko, na labis na ikinatakot ni Jim-e. Hindi lang iyon, marami pang hamon na sinabi si Nan-hee na labis na ikinagalit ni Hyeryul. Inagaw ni Hyeryul ang telepono at sinabihan si Nan-hee na pauwiin na si Kang Vic agad. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, wala nang nagawa si Hyeryul kundi magmakaawa kay Nani na patawarin si Kang Vic. Ngunit ang kabit ay hindi tumigil at lalo pang nagpakita ng kasobrahan. Sinabi niya na kung isusuko lang ni Hyeryul ang kanyang asawa sa kanya, papatawarin niya ang kanyang anak. Sa totoo lang, si Kang Baek ay hindi kasama si Nan-hee, kundi kasama ang buong grupo na nag-uusap tungkol sa law competition. Pagkatapos, pumunta siya sa convenience store, ngunit nakalimutan niya ang kanyang telepono, kaya nagkaroon ng pagkakataon si An-hee na kunin ang kanyang telepono at sagutin ang tawag ni Hyeryul. Ang pagbunyag ni Dolphin sa listahan ng mga sikreto sa kulungan ay direktang nakaapekto sa prosecutor's office. Ang dian ay patuloy na napapaligiran ng media. 2 tao sa institute ang naaresto dahil sa pagiging nasa listahan, kasama pa ang paghahanap ng ebidensya na pumupunta sila sa mga bar, na tumatanggap ng suhol at napapalibutan ng mga magagandang babae. Parehong sinampahan ng kaso ang dalawa. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang susunod na malalagay sa alanganin ay siya mismo. Kaya, inutusan ng dian ang dating asawa ni Prosecutor Han na patalsikin si Han Hyeryul. Gayunpaman, tila nag-aalangan siya dahil ang kanyang dating asawa ay hindi karaniwan. Nang banggitin ang interes ng anak na babae ng dian, lalo siyang nagalit. Pareho silang naniniwala na maipapakasal ang babae sa pamilyang Han, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nangyayari. Sa huli, pareho silang napilitang pabagsakin si Han Hyeryul upang protektahan ang kanilang sarili. Si Dolphin na nasa kulungan, bagamat inilabas ang listahan na nagpagulo sa maraming miyembro, ngunit hindi pa rin niya nakalimutan na saktan si Hyeryul. Inihayag niya sa lahat na hindi maganda ang kanyang kalusugan dahil sa epekto ng pagtatanong ni Han Hyeryul. Dati, tinanong ni Han Hyeryul si Dolphin sa loob ng 0 oras ng tuloy-tuloy, ngunit pinaupo lang niya ito upang magbigay ng pressure dahil hindi siya umamin. Iyon ay labag sa batas, kaya binati ko siya dahil sa paglabag sa karapatang pantao. Sa bahay ni Prosecutor Han, nag-alala rin ang kanyang ina at lolo sa kanyang sitwasyon. Upang protektahan ang mga tagumpay at ang lahat ng binuo ng kanyang anak, nagmakaawa ang kanyang ina sa kanyang ama na panatilihin ang prosecutor's office. Tanging sa ganitong paraan magkakaroon si Prosecutor Han ng sapat na suporta upang labanan ang Christmas Fund. Hindi na sila maaaring manatiling tahimik, lalo na ang dating asawa ni Han Hyeryul. Siya ay isang mapanganib at sakim na tao, kaya't kailangan gumawa ng ilang hakbang. Lahat ay nag-aalala para sa kanya, pati na ang kanyang assistant, ngunit alam na niya ang lahat dahil bago pa man, binalaan na siya ng reporter tungkol sa tangkang pananakit sa kanya. Matapos umalis sa opisina, napaligiran siya ng mga reporter. Pinatunayan ni Han Hyeryul na ang balita tungkol sa kanyang pang-aabuso sa biktima ay hindi totoo. Idineklara rin niya na gagawin niya ang lahat upang ibunyag ang mga sangkot sa mataas na antas ng katiwalian. Pagkatapos, umalis siya sa karamihan. Naghihintay si Woo Jae-yoon sa labas. Nagningning ang aura ng tagumpay sa paligid niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa kotse.
Sinadya rin niyang halikan ang kanyang asawa upang makuha ang suporta ng publiko. Ang balita tungkol sa halik na nag-viral kagabi ay mabilis na kumalat sa mga pahayagan. Ibig sabihin nito, nabawi ni Han Hye-ryul ang kalamangan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang relasyon niya at ng kanyang asawa ay hindi na kasing tamis ng dati matapos mabunyag ang pagtataksil ni Woo Jae-hyun. Hindi na siya naging mainit sa asawa. Ngayon ang araw ng law competition. Lihim na sumali ang anak na babae ng Dian sa kompetisyong ito dahil gusto niyang maging top isa upang patunayan na hindi siya walang silbi at maibalik si Han Gang-baek sa kanyang tabi. Kahit na nagsikap siyang mabuti sa paghahanda para sa kompetisyon, ngunit wala pa rin siyang sapat na kumpiyansa para labanan si Hong Nan-hee. Kaya't lihim na dinala ng anak ng Dian ang kanyang cellphone sa loob ng competition area para madaling makipag-ugnayan sa propesor. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga tanong gamit ang electronic device, hindi niya inaasahang malalaman ito ni Hong Nan-hee. Kapag may nagdaya, disqualified ang buong grupo. Ayaw ng anak ng Dian na ma-disqualify ang buong grupo kasama siya, kaya't nakiusap siya kay Hong Nan-hee na huwag siyang ibunyag. Sinabi niya na kung dadalhin niya ang cellphone sa manager, hindi niya ito isusumbong. Hindi pa rin ito sapat, binanggit pa ni Hong Nan-hee si Han Gang-baek sa harap niya. Nagalit ang anak ng Dian at itinapon ang cellphone sa kanya. Mabilis na nagsimula ang kompetisyon. Ang anak ng Dian ay matalinong nakahanap ng butas sa argumento. Hindi nagpatalo si Hong Nan-hee. Kahit na isa lamang itong mock competition, ibinuhos pa rin ni Hong Nan-hee ang lahat ng kanyang kaalaman upang labanan ang kalaban. Kahit na mas maganda ang performance ng grupo ni Hong Nan-hee, ang huling desisyon ng hurado ay pabor pa rin sa grupo ng anak ng Dian. Naramdaman ni Hong Nan-hee ang lakas ng pera. Pagkatapos ng kompetisyon, pinuntahan ni Hong Nan-hee ang hukom. Pinuri ng hukom ang kanyang pambihirang kakayahan. Pagkatapos, binanggit ni Hong Nan-hee ang kaso 35 taon na ang nakalilipas. Ang akusado ay si Kim Ga-ran na inakusahan ng pagpatay sa kanyang sariling ama. Ang hukom noon ay lolo ni Han Hye-ryul at ang hukom gayon ay ang defense lawyer ng akusado. Noong taon na iyon, dahil sa pang-aabuso, pinatay ni Kim Ga-ran ang kanyang ama. Gayunpaman, sa huli ay hinatulan pa rin siya at sinentensyahan ng 25 taon na pagkakakulong. Ngayon, ginamit ni Hong Nan-hee ang depensa ng hukom noong taon na iyon sa kompetisyon. Ang kasong iyon ay palaging nasa isipan ng hukom. Nang gabing iyon, nakaupo ang ina ni Han Hye-ryul sa harap ng screen at pinapanood ang bawat galaw ng kanyang madrasta. Mukhang isang walang ginagawang babae na nagtatamasa lang ng karangalan. Ngunit sa totoo lang, ang babaeng ito ay puno ng puot dahil siya mismo ang babae sa kaso ng pagpatay sa kanyang ama noon. Para makapaghiganti sa hukom noong taon na iyon, ang lolo ni Han Hye-ryul, nagpa-plastic surgery siya at nakipagtulungan sa isang misteryosong tao. Narito, nagsumbong si Dolphin sa Human Rights Commission. Dahil hindi niya nagawang saktan si Han Hye-ryul, umiyak siya sa pagkadismaya at humiling na magdaos ng meeting upang desisyonan ang parusa para sa bida. Pagkatapos, tinawag siya ng Dian sa opisina. Patuloy siyang nilait ng Dian at sinabing paparusahan siya dahil sa kanyang padalos-dalos na kilos. Walang naging progreso ang pulis, kaya't binatikos ang mga investigador ng kanilang mga nakatataas. Pagkatapos, pinuntahan ng pulis na pamilyar kay Han Hye-ryul ang reporter at hiniling na magbahagi siya ng kaunting impormasyon. Ngunit sinabi ng reporter na naibigay na niya kay Han Hye-ryul ang lahat ng kanyang nahanap. Naniniwala siya na gagamitin ni Prosecutor Han ang mga ebidensyang iyon ng lubusan. Pagkatapos, nakatanggap ng text message ang reporter. Nagbago ang ekspresyon niya nang makita ang nilalaman. Sinabi ng reporter na ito ay isang biyaya mula sa langit. Tila marami pang mabubunyag na mga bagay. Ang ama ni Han Hye-ryul ay hindi rin nanatili sa isang tabi. Sa pamamagitan ng pagtataksil ng kanyang manugang, nagsimula siyang mag-imbestiga sa babaeng nagngangalang Hong Nan-hee. Samantala, si Hong Nan-hee ay tinataya rin ang kanyang buhay para isakatuparan ang laban na ito. Ngayon, naglakas loob siyang pumunta sa kumpanya ng lolo ng bida. Sa totoo lang, ang ama ni Hong Nan-hee ay isang product developer. Dati, nakatanggap siya ng alok na makipag-ugnayan sa kumpanya ng Juseong. Nag-alok ang kabilang panig ng magandang presyo, kaya nagsimulang isipin ni Hong Nan-hee ang isang mas magandang buhay. Hindi niya inaasahan na makikipagtulungan ang kumpanyang iyon sa law firm ng lolo ni Han Hye-ryul. Hinanap nila ang mga butas sa teknolohiya ng ama ni Hong Nan-hee. Dahil lumagda siya ng kontrata sa kanila, ngunit hindi niya nagarantiyahan ang kalidad. Ang teknolohiya niya ay ninakaw ng kanilang kumpanya. Ang buong kwento sa itaas ay ideya ng ama ni Han Hye-ryul. Sinusuportahan niya ang kanyang manugang at ang kanyang pangalawang anak na babae. Ang tatlong ito ay gumagawa ng mga hindi tama. Matapos ang maraming hindi matagumpay na apela, tinapos ng ama ni Hong Nan-hee ang kanyang sariling buhay. Mula noon, determinado na si Hong Nan-hee na tahakin ang landas ng paghihiganti. Dumating din sa wakas ang araw na pumasok siya sa law firm ng pamilya ni Han Hye-ryul. Nakilala ng kapatid na babae ng bida si Hong Nan-hee bilang babae na dinala ni Han Gang-baek. Agad niyang tinanong kung ano ang layunin niya sa pagpunta doon. Sinabi ni Hong Nan-hee na hindi niya type ang ama at asawa ng kapatid ng bida. Nagalit ang kapatid at sinundan si Hong Nan-hee upang linawin ang usapan. Hindi niya alam kung anong sikreto ng kanyang ama ang hawak ni Hong Nan-hee. Ito ang lahat ng lihim na mga file na lihim niyang sinubaybayan at kinolekta. Ipinadala ni Hong Nan-hee ang mga larawan sa reporter dahil gusto niyang makipagtulungan dito upang ilantad ang mga iskandalo ng pamilya Han.
Ang layunin ni Hong Nan-hee sa pagpunta dito ay upang makita ang ama ng bida. Sa harap ng sinabi ng matandang lalaki, nanahimik si Hong Nan-hee at inilabas ang ilang larawan ng matandang lalaki na nag-i-enjoy. Kung ayaw niyang maging headline ng balita bukas, kailangan niyang humingi ng paumanhin sa kanyang ama at sa mga empleyado noon na sinaktan niya. Bagamat nag-alok ang matandang lalaki ng iba't ibang presyo, hindi siya umuurong. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Woo Jae-hyun, hinihiling na pumunta ito sa opisina para mag-usap. Kung hindi, pupuntahan niya ito sa bahay. Walang nagawa si Woo Jae-hyun kundi magsinungaling sa kanyang asawa upang pumunta sa opisina. Pagdating ni Woo Jae-hyun, natutulog na si Hong Nan-hee. Patuloy pa rin ang kanyang walang tigil na kilos. Sa pagkakataong ito, nawala ng kontrol si Woo Jae-hyun at hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit. Kinailangan si Hong Nan-hee na kagatin ang kamay ni Woo Jae-hyun para kumalma siya. Pagkatapos, galit siyang pumunta sa halaman na nasa malapit. Lumalabas na may nakatagong kamera sa loob nito. Sa pamamagitan ng pag-check sa computer ng pamilya ni Han Hae-ryul, nalaman niyang inilagay ng biyenan ni Woo Jae-hyun ang kamera doon upang subaybayan ang bawat galaw ng kanyang manugang. Nagalit si Woo Jae-hyun. Mabilis niyang kinuha ang cellphone ni Hong Nan-hee. Habang nag-aaway sila, mayroong nakamasid sa labas ng pinto. Sinamantala ng madrasta ni Han Hae-ryul na wala ang kanyang asawa para lihim na pumasok sa opisina nito. Noong isang gabi, narinig niya ang kanyang asawa na nag-uusap tungkol sa pagtalikod sa ari-arian, kaya't pumasok siya sa opisina ng kanyang asawa ngayon upang hanapin ang mga dokumento. Sa wakas ay natagpuan niya ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang kunan ng larawan nang hindi nalalaman na lahat ng kanyang ginagawa ay pinapanood ng iba. Pagkatapos, masaya siyang umalis sa opisina. Bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang isang grupo ng mga katulong na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. 35 taon na ang nakalilipas, matapos pumasok sa selda, labis siyang nawala ng pag-asa na gusto niyang wakasan ang kanyang buhay. Buti na lang at iniligtas siya ng kanyang ka-roommate. Hindi lamang niya siya binigyan ng moral na suporta, kundi nangako rin siyang tutulungan siyang maghiganti. Sa ganoong paraan, matagumpay siyang nakapagpakasal at nakapasok sa bahay ng lolo ng bida. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang sumabog sa media at sa sitwasyon. Patay na si Hong Nan-hee. Natagpuan ng pulis ang kanyang bangkay sa gilid ng lawa. Nang dumating ang butler sa kwarto ni Woo Jae-hyun upang ihatid ang pahayagan, aksidente niyang nakita ang sugat sa kamay ni Woo Jae-hyun. Pagkatapos, nagulat ang lahat sa isang sigaw. Ang sigaw pala ay galing sa maliit na anak na babae. Nahanap niya ang kanyang paboritong hairpin. Nagulat ang madrasta nang marinig ito. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto para tingnan at nakita niyang nandun pa rin ang itinago niyang hairpin. Kaya, kanino ang hairpin na suot ng maliit na prinsesa? Habang naguguluhan ang lahat, nagulat ang CCTV tungkol sa cellphone chip ni Hong Nan-hee. Habang sinusuri ng pulis ang crime scene, biglang dumating ang reporter. Nagkita sila ni Hong Nan-hee kagabi, ngunit sa umaga ay nalaman na niyang patay na ito. Sinabi ng reporter sa pulis ang tungkol sa kanyang pakikipagkita kay Hong Nan-hee. Kagabi, matagal siyang naghintay dahil may ebidensya ang kabilang panig na magdidiin sa ama ni Han Hae-ryul. Ngunit matagal siyang naghintay ngunit walang dumating. Akmang aalis na siya nang mapansin niya ang isang malakas na ingay. Pagkuha ni Woo Jae-hyun sa cellphone ni Hong Nan-hee, natakot siyang tumingin sa paligid dahil iniisip niyang mayroong nakamasid sa kanya. Nang buksan niya ang data file sa cellphone, nakita niya ang investigative report. Naalala niya ang sinabi ni Hong Nan-hee na alam niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Natakot si Woo Jae-hyun at sinubukan niyang ibaon ang ebidensya ng kanyang pakikipag-date kay Hong Nan-hee. Sinubukan niyang sirain ang memory card ng cellphone. Hindi niya inaasahan na may pumasok na estudyante at sinabing oras na para sa lecture. Tumingin si Woo Jae-hyun sa kanyang relo at napagtantong late na siya. Kahit nawala na ang kanyang girlfriend, naging kalmado si Han Gang-baek na hindi karaniwan. Tanging ang kanyang roommate lang ang naawa kay Hong Nan-hee. Ang lalaking estudyante ay nakatingin ng masama kay Han Gang-baek. Sa tingin niya, may kinalaman si Han Gang-baek sa pagkamatay ni Hong Nan-hee. Tinawag ng lolo ni Han Hae-ryul ang kanyang mga magulang para sa isang meeting. Sa isip ng ama, ang kanyang asawa ay nagmamalasakit lang kay Han Hae-ryul. Nag-away sila dahil sa mga salitang iyon. Ang layunin ng lolo sa pagtawag sa kanila ay para tulungan si Han Hae-ryul na makaiwas sa parusa. Kung hindi nila ito magawa, gagawin niyang direktor ng kumpanya ang kanyang apo. Ang batas na ito ay ang kapatid na babae ni Han Hae-ryul ay pumunta sa prosecutor's office upang hanapin siya. Hindi lamang niya sinabi na ang pagkamatay ni Hong Nan-hee ay may kinalaman kay Han Gang-baek, kundi nagpahiwatig din siya tungkol sa pagtataksil ng asawa ni Han Hae-ryul. Basta titigilan niya ang pag-imbestiga sa iligal na gawain ng asawa ng kapatid, handa siyang panatilihing lihim ang mga bagay na ito. Naalala ni Woo Jae-hyun noong magkasama sila ni Hong Nan-hee sa daan nang makatanggap siya ng balita mula sa nursing home na patay na ang kanyang ina. Hindi makontrol ni Woo Jae-hyun ang kanyang damdamin. Gusto si Hong Nan-hee na i-comfort siya, kaya't ipinapark niya ang kotse. Sa pag-aalo ng kanyang kabit, unti-unting kumalma ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hong Nan-hee ang kanyang trahedyang buhay at ng kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Hong Nan-hee na umuwi na siya. Ipinapahayag ang kanyang pag-comfort sa kanyang asawa dahil siya ang taong pinakakailangan niya sa oras na iyon. Ang lahat ng mga alaala ay lumipas na. Pagkatapos, huminto si Woo Jae-hyun sa gilid ng lawa at itinapon
tinapon ang lahat ng mga dokumento at paulit-ulit na humingi ng paumanhin kay Hong Nan-hee. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung si Woo Jae-hyun ba ang pumatay sa kanya. Kinabukasan, magkasama ang pamilya Han na nag-aalmusal. Napansin ng anak na babae ni Han Hae-ryul na tahimik ang lahat kaya't binanggit niya ang pagkamatay ni Hong Nan-hee. Alam ng bata na si Hong Nan-hee ang nagmamay-ari ng natitirang limitadong edisyon na hairpin. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit na malapit si Hong Nan-hee sa kanilang pamilya, walang sinuman sa bahay ang nagmamalasakit sa kanyang pagkamatay. Patuloy pa rin ang pulis sa paghahanap ng mga pahiwatig sa paligid ng pagkamatay ng kabit. Nang sumisid sila sa ilalim ng lawa, isang kakaibang tanawin ang naganap. Nakita ni Woo Jae-hyun ang eksenang iyon at natakot, tumakbo pabalik sa opisina upang tingnan kung may iba pang kamera. Pagkatapos, nakatanggap siya ng isang pakete. Mayroon lang itong isang linya ng teksto na nagsasabing, "Masaya ka na patay ako, di ba?" Matapos ang mental shock, naging kakaiba si Woo Jae-hyun. Mula sa pagiging approachable, hindi na siya pinapansin ng mga estudyante. Wala na rin siyang pakialam sa pagtuturo sa klase. Naging mainit ang usapan ng mga tao nang kumalat ang larawan ni Hong Nan-hee na natutulog kasama ang ibang lalaki. Kaagad na natakot si Woo Jae-hyun. Nang makita ng nakababatang kapatid na babae ni Han Hae-ryul ang larawan, agad niyang tinawagan ang kanyang dating bayaw. Hinihinalaan niya na ang lalaki sa larawan ay si Han Gangbae. Sa kabilang banda, nakakita ang pulis ng maraming nabubulok na bangkay ng hayop na nakalubog sa ilalim ng lawa. Hinihinalaan nila na ilang beses nang ginawa ng salarin ang krimen na ito at may kinalaman din ang pagkamatay ni Hong Nan-hee sa kanya. Pagkatapos, sinuri nila ang mga security camera sa paligid ng lawa at nalaman nilang lahat ay sira na sa panahon ng krimen. Malinaw na sinadya ito ng salarin upang itago ang kanyang krimen. Ang lawa ay nasa loob ng law school area, kaya't naghinala ang pulis na ang dekano, ang ina ni Han Hae-ryul, ang nagtago nito. Pinuntahan nila ang opisina niya para kumuha ng pahayag. Hiniling ng ina ni Han Hae-ryul sa pulis na sundin ang tamang proseso. Kung gusto nilang mag-imbestiga, kailangan nilang magkaroon ng opisyal na dokumento. Naramdaman ng pulis na kakaiba ang sitwasyon. Kahit na biglang namatay ang isang estudyante sa loob ng campus, kalmado ang dekano at hindi nagmamadaling magbigay ng konklusyon. Hindi niya gustong magpaliwanag at pinapaalis lang ang pulis na may ilang salita. Sa ngayon, ang ama ng bida ay may alitan sa kanyang malapit na abogado. Bagamat nagtatrabaho sila ng magkasama, wala silang tiwala sa isa't isa. Hiniling ng lolo ni Han Hae-ryul sa kanyang manugang na lutasin ang parusa nito. Kapag nalutas ang bagay na ito, siguradong malalagay sa panganib ang mga taong gumagawa ng iligal na gawain tulad niya. Bagamat patay na ang kanyang girlfriend, ang estado ni Han Gangbae ay Vic ay naging normal na kakaiba. Nagalit ang kanyang roommate ni Hong Nan-hee sa kanya. Sinadya niyang tanungin siya tungkol sa kanyang girlfriend, ngunit hindi interesado si Han Gangbae. Nagdagdag ang anak na babae ng Dian na nagsasabi kay Han Gangbae tungkol sa pagkamatay ni Hong Nan-hee na marahil siya ang pinakamasaya sa lahat. Ang mga salita ng anak na babae ng Dian ay nagdulot ng galit sa roommate ni Hong Nan-hee na nawala ng kontrol at inatake siya. Pagkatapos ng ilang sandali, pinigilan sila ng mga tao sa paligid. Tiningnan sila ni Han Gangbae nang walang emosyon at umalis. Sinundan si Han Gangbae ng kanyang kaibigan. Naghinala siya na ang salarin ay ang taong nakita nila ni Han Gangbae. Ngunit sinabi ni Han Gangbae na mayroong mas kahinahinala kaysa sa kanya at iyon ay siya mismo dahil minsan siyang umasa na mamatay si Hong Nan-hee. Pinuntahan ng dating asawa ni Hong Nan-hee si Hong Nan-hee. Sinabi niya na ang kanyang anak na lalaki ay dating nakikipag-date sa babaeng estudyante na namatay. Nag-alala siya na maapektuhan nito ang kinabukasan ni Han Gangbae. Si Han Gangbae ay anak ni Han Hae-ryul at ng kanyang dating asawa. Pagkakita niya sa larawang kumalat, bumalik agad siya sa bahay upang hanapin ang kanyang anak. Dinala niya ang hapunan kay Han Gangbae. Ngunit patuloy siyang kumatok at walang sumasagot. Dahil nag-alala ang buong pamilya, kumuha si Woo Jae-hyun ng matigas na bagay para sirain ang pinto. Sa pagkakataong ito, binuksan ni Han Gangbae ang pinto at sinabing nakikinig lang siya ng musika at walang pakialam na isinara itong muli. Hindi pa rin stable ang mood ni Han Hae-ryul mula sa shock. Sa pag-aalo ng kanyang ina, nagpasya si Han Hae-ryul na itigil ang pag-aaral ng kanyang anak upang ituloy nito ang kanyang mga pangarap sa halip na batas. Sinabi ng kanyang ina na tiyak na hindi papayag ang kanyang lolo. Sabi niya, patay na rin si Hong Nan-hee, kaya wala nang dahilan si Han Gangbae para huminto sa pag-aaral. Ang lahat ng pinaghirapan nila ng kanyang ina ay para manahin ang legacy na ito. Kung hindi, walang saysay ang lahat ng kanilang pagsisikap. Nang gabing iyon, ibinuhos ni Han Hae-ryul ang lahat ng galit niya sa kanyang asawa. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nasira ng kanyang asawa. Walang masabi si Woo Jae-hyun kundi humingi ng paumanhin. Kinabukasan, isinagawa ang autopsy sa bangkay ni Hong Nan-hee. Natuklasan nila na bago siya itinapon sa lawa, nagtamo siya ng malubhang pinsala sa ulo. Hinulaan nila na ang biktima ay sinuntok sa ulo gamit ang isang bakal na tubo. Gayunpaman, matapos ang ilang sandali na pinahirapan, doon lang siya itinapon. Hindi malinaw kung bakit sinadya ng salarin na maglaan ng oras. Bumalik ang pulis sa lawa upang mag-imbestiga. Naghinala sila na nangyari ang krimen sa loob ng campus. Nagsimula ng mag-usap-usap ang mga estudyante sa paaralan tungkol sa pagkamatay ni Hong Nan-hee. Inisip ng lahat na si Han Gangbae ang may kinalaman. Nagalit ang anak na babae ng Dian nang marinig niya ito at ipinagtanggol ang taong gusto niya. Sa sandaling iyon, sumigaw ang lalaki
lalaking estudyante dahil sa inis. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang damdamin na nagpatigil sa pag-aaway ng lahat. Pagkatapos, pumunta ang pulis sa paaralan upang kunan ng pahayag ang mga kaklase ni Hong Nan-hee. Doon, kusang loob na sinabi ng kaibigan ni Han Gang-baek sa pulis ang taong pinaghihinalaan niya. Nang gabing iyon, pumunta ang dating asawa ni Han Hae-ryul sa bahay ng Dian upang imungkahi ang kasal ni Han Gang-baek at ng anak ng Dian. Gayunpaman, dahil alam niyang suspect si Han Gang-baek sa kaso ni Hong Nan-hee, ayaw na niyang ituloy ang plano. Dinala ng ama ni Han Gang-baek ang lihim na ginawa ng anak ng Dian upang takutin siya. Ang mga salitang ito ay aksidenteng narinig ng anak na babae pag-uwi niya. Natuklasan ng assistant ni Han Hae-ryul na mayroong hacker program ang AXB na ginamit niya at ang AXB na ito ay ang ibinigay sa kanya ni Hong Nan-hee. Kaya't naghinala si Han Hae-ryul na ang kanyang asawa ay nasa parehong panig ng kabit na ang layunin ay hilahin ang kanyang anak sa kaguluhang ito. Dahil naghinala siya na ang kanyang asawa at ang kabit ay nasa parehong panig at gustong saktan ang kanyang anak, agad siyang umuwi upang sisihin si Woo Jae-hyun. Pagkatapos ay dumating ang kanyang ina at ang tatlo ay umupo upang mag-usap. Ayaw niyang maapektuhan ang paglago ng kanyang anak na babae, kaya't sinabihan niya itong huwag matulog ng mag-isa. Sa huli, marami pa ring mga mata at tainga sa kanilang pamilya. Kasabay nito, binalaan din niya si Woo Jae-hyun na kung ang kanyang anak na babae ay maapektuhan ng bagay na ito, gagawin niya ang anumang paraan para mawala ito sa mundo ng batas. Nagpapahinga ang DN. Gayon din, nakatanggap siya ng di inaasahang balita. Ang kaibigan ng kanyang anak na si Han Gang-ye ay sangkot sa isang smuggling skandal. Nang makilala ng direktor ng institute ang kaibigang iyon, hiniling niya na aminin nito ang kanyang kasalanan, habang ang kanyang anak ay walang alam. Pag-uwi, sinabi ni Han Gang-ye na ang gamot ay para sa konsentrasyon at karaniwan itong ginagamit ng mga estudyante sa IS. Ngunit ang sangkap ay ipinagbabawal sa Korea. Sa katunayan, alam ng ex-husband ni Han Hae-ryul ang issue, kaya ginamit niya ito para takutin ang direktor ng institute noong gabi bago ang insidente. Sa araw ng kaso, nagbihis ng maayos si Hong Nan-hee para makipagkita kay na Junwoo. Bago umalis, binigyan niya ang kanyang roommate ng isang USB drive dahil mayroon siyang liham na hindi niya personal na maibigay, kaya hiniling niya sa kanyang roommate na itago ito para sa kanya. Sa kasalukuyan, inilabas niya ito para isaksak sa computer para makita kung ano ang laman nito. Ang abogado ng ama ni Han Hae-ryul ay pumunta sa kulungan upang hanapin si Dolphin. Pinakita niya rito ang mga pribadong larawan ni Hong Nan-hee at Woo Jae-hyun, ngunit naniniwala si Dolphin na ang larawan ay hindi sapat upang pabagsakin si Han Hae-ryul. Sinabi ng abogado na mayroon pa siyang ibang paraan para mangalap ng mas maraming ebidensya bilang paghahanda sa paghaharap nila ni Prosecutor Han. Ang nais niya kay Dolphin ay humanap ng isang hitman para sa kanya. Nagkasundo ang dalawa. Nang gabing iyon, naglalakad si Han Hae-ryul sa parking lot nang maisumunod sa kanya. Ito ay ang reporter na nakakita kay Han Hae-ryul na pumunta sa universidad noong gabing binaril si Hong Nan-hee. Kahit na iba ang suot, nakilala pa rin ng reporter si Han Hae-ryul dahil sa kanyang pamilyar na hitsura. Sinabi ni Han Hae-ryul na nagkamali siya ng tao. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit interesado ang reporter sa kasong ito. Sinabi ng reporter na may ebidensya si Hong Nan-hee ng krimen ng ama ni Prosecutor Han. Nang gabing iyon, nag-set up sila ng isang pulong upang makipagpalitan ng impormasyon, ngunit ang reporter ay naghintay buong gabi nang walang nakita. Kinaumagahan, bigla niyang nalaman na pinatay si Hong Nan-hee. Sa makatuwid, pinaghihinalaan ng reporter na ang pagkamatay ni Hong Nan-hee ay may kaugnayan sa ama ni Han Hae-ryul. Hindi siya nagbunyag ng anuman at umalis na lamang. Bumalik ang mga pulis sa universidad upang maghanap ng mga pahiwatig dahil, ayon sa impormasyon ng kaibigan ni Han Gang-baek, ang pinaghihinalaan ay ang lalaking may stutter sa isang grupo ng mga tao na kumukuha ng litrato gamit ang telepono ng lalaking may stutter. Napansin ng lahat ang mga kandid na larawan ni Hong Nan-hee sa telepono ng lalaking may stutter. Dahil ayaw niyang makaapekto sa kompetisyon at sa grupo, hindi nagreklamo si Hong Nan-hee. Sa kasalukuyan, maraming tao ang interesado sa kaso ni Hong Nan-hee. Ang ilan sa mga taong nangangalap ng impormasyon sa online ay lumitaw sa universidad. Pinalibutan nila si Han Gang-baek at nagsimulang mag-live stream nang walang pahintulot niya. Binanggit ng taong ito ang background ng pamilya ni Han Gang-baek at sinabi na pinatay niya ang kanyang kasintahan. Hindi na nakatiis si Han Gang-baek at sinimulang saktan ang lalaki. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis sa tamang oras. Ang away na ito ay nagpapataas ng hinala ng pulisya kay Han Gang-baek at tumataas ang tensyon. Maraming tao ang nakikilahok sa mga demonstrasyon. Nakatayo sila sa harap ng law firm ng lolo ni Han Hae-ryul, hinihingi ang katarungan. Nang malaman ng kanyang ina ang tungkol dito, agad niyang tinawagan ang kanyang anak. Hiniling niya na huwag niyang guluhin ang sitwasyon ng padalos-dalos. Sina Junwoo ang sumundo kay Han Gang-baek sa istasyon ng pulis. Maraming reporter ang nagtipon, ngunit umalis si Han Gang-baek nang hindi pinapansin ang kanyang ama. Nagdulot ito ng pagkadismaya sa publiko. Ang reporter ay nakipagtulungan sa pulisya upang makilahok sa investigasyon ng kaso. Pagdating niya sa campus, hindi sinasadya siyang nakabunggo ng isang tao. Siya ang lalaking may stutter. Dahil hindi niya matiis ang ingay ng mga pusa, walang awa niyang pinatay ang maraming hayop at itinapon ang mga ito sa
ilalim ng lawa. Ang mga bangkay na natagpuan ng mga pulis ng araw na iyon ay lahat ay gawa ng lalaking ito. Nang susugod na sana ang lalaking ito sa reporter, dumating ang mga pulis sa tamang oras upang pigilan siya at dalhin siya sa istasyon. Sa bahay ni Han Hyeryul, nagtipon ang lahat para sa hapunan. Habang tinatalakay ng pamilya ang susunod na plano, biglang nagbago ang mukha ni Han Gangbaek. Sumigaw siya na siya ang pumatay kay Hong Nan-hee. Ayaw niyang lutasin ng pamilya ang problema para sa kanya, sa halip ay gusto niyang makulong. Nagulat si Han Hyeryul sa saloobin ng kanyang anak. Naalala niya ang gabi ng insidente ni Hong Nan-hee, kung kailan pumunta siya sa universidad upang pumunta sa opisina at hindi sinasadyang nakita ang hair clip na iniwan niya, upang alisin ang hinala ng pulisya at ng publiko kay Han Gangbaek. Pinuntahan ng lola ni Han Gangbaek ang chairman dahil sa kanyang mataas na posisyon sa Departamento ng Seguridad. Pumayag siya na mag-withdraw ng 5 bilyong won mula sa kanyang kumpanya kapalit ng isang tawag mula sa chairman. Kung papayag siya, babaliktad ang kasalukuyang sitwasyon. Lumitaw ang isang bagong suspect. Nagsimulang magsismisan ang mga tao. Hindi pinatay si Hong Nan-hee ng kanyang kasintahan. Ang totoong salarin ay ang psychopathic na lalaking estudyante. Naramdaman niya na hindi sapat ang pagpatay ng hayop kaya pinatay niya ang isang tao. Siyempre, itinanggi niya ito noon. Alam na ng lalaking ito na balang araw ay siya ang magiging suspect. Pumunta siya kay Na Junwoo at hiniling na maging kanyang abogado. Lumabas na siya pala ang nakarinig kina Na Junwoo at Hong Nan-hee na nag-aaway ng gabing iyon. Na-record ng lalaki ang pag-uusap. Kung hindi pumayag si Na Junwoo, ibibigay niya ito sa pulisya. Pagkatapos arestuhin, tinawagan ng lalaking estudyante si Na Junwoo para humingi ng tulong. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung pupunta ba siya o hindi. Nakita ng ina ni Han Hyeryul si Na Junwoo na balisa na nakatayo sa isang lugar at tinawag siya sa opisina. Hiniling niya na sa kanyang kapasidad bilang propesor sa universidad, dapat si Na Junwoo ang kumatawan at lutasin ang kaso. Ang komite sa disiplina ay malapit ng mabuo upang mabilis na ilibing ang kaso. Habang lumalalim ang investigasyon ni Han Hyeryul, pumunta siya sa opisina ni Jo Seong sa gabi para hulihin ang iligal na aktibidad. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng kumpanya. Sila ay natataranta sa pagtatago ng mga ebidensya na may kaugnayan sa panunuhol. Pagdating niya, matagumpay nilang naitago ang mga ebidensya. Nagpatuloy siya sa pag-aresto sa mga tao. Nagalit ang direktor ng institute. Sinigawan niya ang ex-husband ni Han Hyeryul na nanatiling kalmado. Bagaman walang search warrant, sinabi ni Han Hyeryul na ayon sa batas ang kanyang ginawa dahil nahuli niya sila sa akto ng pagtatago ng ebidensya. Hindi mahalaga sa direktor ng institute iyon. Ipinilit niyang gawing kriminal ang ex-husband ni Han Hyeryul. Pagkatapos malaman ng kanyang ama ang ginawa ng kanyang anak, agad siyang nagreklamo sa kanyang asawa. Ang sobra-sobrang reaksyon ng kanyang asawa sa sitwasyon ay naghinala sa kanyang ina na nakikipagtulungan ito kay Jo Seong. Nang marinig niya ito, agad siyang tumanggi. Sinabi ng ina na upang makamit ni Han Hyeryul ang pinakamataas na posisyon, kailangan si Jo Seong. Sa puntong ito, napagtanto niya na ang kanyang asawa at anak na babae ay hindi naglalayong ilagay si Na Junwoo sa posisyon ng pangulo, ngunit lihim na naghahanda ng isang estratehiya para sa pagkuha ni Han Hyeryul ng posisyon. Matapos may pahayag ang balita tungkol kay Jo Seong, maraming reporter ang nagtipon sa labas ng tanggapan ng taga-usig. Ang katulong ni Han Hyeryul ay nagsagawa ng pagsusuri sa mga dokumentong natagpuan sa kumpanya. Ngunit ang kanilang plano ay masyadong maingat, sinuri nila ito ng maraming beses, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Pagkatapos nito, pumunta si Na Junwoo sa opisina upang bisitahin ang kanyang asawa. Hindi siya nasasabik sa pagdating ng kanyang asawa. Nang marinig niya si Na Junwoo na nagpapayo at nagbibigay ng payo, hindi siya natuwa at nairita sa kanyang asawa. Nagpa siya si Na Junwoo na maging abogado para sa lalaking may stutter. Nang marinig ito ni Han Hyeryul, nagalit siya. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanya. Ginamit niya ang diborsyo bilang banta. Sa kabila ng presyon mula sa parehong biyenan at asawa, nagpa siya pa rin si Na Junwoo na pumunta sa istasyon ng pulis upang i-bail ang lalaking may stutter. Pagkatapos ay pinalaya siya. Pinalibutan siya ng maraming tao. Hindi niya matiis ang ingay at sa harap ng pagpuna mula sa mga tao sa paligid niya, sumigaw lamang siya na siya ay walang kasalanan. Pagkatapos ay inihayag pa niya si Na Junwoo ang kanyang abogado na mabilis na pinuntahan ng mga tao. Gayunpaman, mabilis na tumakas si Na Junwoo doon. Natuwa si Dolphin sa loob ng bilangguan nang makita ang iskandalo ng pamilya Han. Dati, binisita siya ng abogado ng ama ni Han Hyeryul upang maghanap ng hitman. Matapos ang bagay, tutulungan siya ng abogado na makalabas sa kulungan. Mukhang malapit na itong mangyari. Ang biolohikal na ama ni Han Gangbaek ay pumunta sa opisina ni Na Junwoo na may layunin na humanap ng paraan upang linawin ang mga pagdududa ng pulisya at ng publiko sa kanyang anak. Kahit na patuloy siyang nakikipag-away kay Han Hyeryul, nagmamalasakit pa rin siya sa kanyang anak. Sa katunayan, mahal na mahal ni Na Junwoo si Han Gangbaek at nakilala niya siya noong bata pa siya.
Sa unang pagkikita nila, nag-usap sila ng masaya. Sa graduation ni Han Gangbaek mula sa high school, lumuha pa nga siya sa tuwa. Sa kabaliktaran, tinrato din ni Han Gangbaek sina Junwoo na parang isang tunay na ama. Dahil pinalaya ang lalaking may stutter, muling inatake ni Han Hye-ryul si Joseo. Tinawagan ng chairman ang kanyang ina para tanggihan ang pakikipagtulungan. Hindi na niya tatanggapin ang 5 bilyong won at hindi na makikialam sa mga bagay na may kaugnayan kay Han Gangbaek. Nang gabing iyon, muling nilapitan ng nakababatang kapatid ni Han Hye-ryul ang kanyang ate. Inilahad niya kay Han Hye-ryul ang tungkol sa pagbili ni Han Gangbaek ng isang peres ng singsing. Nakita niyang tahimik si Han Hye-ryul, kaya nagpatuloy siya na tuksuhin siya tungkol kay na Junwoo. Kinabukasan, pumasok ang lolo ni Han Hye-ryul sa silid ng kanyang manugang. Duda siya na siya ang pumatay dahil alam niya na nagkita sila ng kanyang manugang na lalaki kay Hong Nan-hee noong araw ng insidente. Pagkatapos noon, nakipag-away ang ina ni Han Hye-ryul sa kanyang asawa. Ang mga away sa bahay ay nakakabigla kay Han Gangbaek. Pagkatapos bumalik sa universidad, ang lalaking may stutter ay pinalibutan ng mga tao na nag-livestream. Patuloy siyang inatake. Bagaman galit na galit siya, wala siyang magawa. Sa kabilang banda, ang anak na babae ng direktor ng institute ay nagpahayag ng kanyang damdamin para sa isang tao sa grupo. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat para kay Han Gangbaek. Agad itong nagalit sa kanya. Para sa kanya, walang sinuman ang may karapatang magsalita ng masama tungkol kay Han Gangbaek. Nakita ng kanyang tiyahin na nalulumbay ang kanyang pamangkin, kaya nilapitan niya ang kaibigan ni Han Gangbaek at inaya siyang lumabas para mag-relax. Mula nang pumasok siya sa pamilya Han, si Han Gangbaek lamang ang hindi nagdiskrimina sa kanya. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay nakumbinsi si Han Gangbaek na lumabas ng kanyang silid. Gayunpaman, nang magdala siya ng prutas sa hardin, hindi sinasadya niyang nasaksihan ang isang bagay na lubhang nakakagulat. Balik sa nakaraang gabi nang umalis ang kanyang nakababatang kapatid, hinanap ni Han Hye-ryul ang silid ng kanyang anak at nakita ang peres ng singsing na binanggit ng kanyang nakababatang kapatid. Naalala niya ang sinabi ng kanyang anak at ni Hong Nan-hee noon na tunay silang nagmamahalan. Tunay na may romantikong relasyon si Han Gangbaek sa kanyang matalik na kaibigan. Nang unang araw niya sa law school, naakit si Han Gangbaek sa malalim na kaalaman sa batas. Ng lalaking ito, pagkatapos nilang magkakilala at maging magkarelasyon, madalas silang magpakita ng pagmamahal ng lihim. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nakita ito ni Hong Nan-hee. Hindi lamang siya pumayag na panatilihing sikreto ito, kundi binati rin niya sila ng kaligayahan. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na nangahas si Han Gangbaek na isipin pa ang tungkol sa pag-ibig na ito. Kahit na ilang beses na niyang sinubukan na basahin ang mga aklat tungkol sa homosekswal na pag-ibig sa kanyang ina upang subukan ang reaksyon nito, naniniwala si Han Hye-ryul na ang mga bakla ay mahina. Binalaan pa niya ang kanyang anak na huwag hayaang makita ng kanyang lolo na nagbabasa siya ng aklat na ito. Ang ganitong pagdidiskrimina mula sa mga tao sa paligid niya ay nagpahinto kay Han Gangbaek na harapin ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, nakita ng kanyang lola ang eksena sa pamamagitan ng TV. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang apo. Ang kanyang unang emosyon ay matinding pagkabigo. Ang tiyahin niya ay nagdala ng pagkain sa hardin at hindi sinasadyang nakita ang eksenang ito, ngunit nanatiling kalmado. Nagpasya siyang panatilihing lihim ito. Tiningnan ni Han Gangbaek ang pares ng singsing na binili niya at hindi niya kayang ibigay ito sa kanyang kasintahan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit habang itinapon niya ang kanyang pag-ibig sa basurahan. Samantala, ang direktor ng prosecutor's office ay lumapit sa lolo ni Han Gangbaek at nagmungkahi ng isang kasal sa pagitan ng kanyang anak na babae at ng anak ni Han Hye-ryul. Alam ng lolo ni Han Hye-ryul na sakim ang kabilang panig. Hindi lang siya sumang-ayon sa panukala ng kasal, nag-alok din siya ng maraming mapagbigay na kondisyon para makuha ang panig ng direktor ng institute. Naharap ang anak na babae ng direktor ng institute sa dalawang pagpipilian, ang pag-iwas ni Han Gangbaek at ang pagtatapat ng pag-ibig mula sa isa pang kaibigan. Nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang puso. Nang gabing iyon, pumunta siya upang makipag-inuman sa isa pang kaibigan sa hating gabi. Nangyari ang dapat mangyari, ngunit pagkatapos gawin ito, nagsisi siya. Sa sandaling handa na siyang umalis, hindi sinasadyang nakita ito ng kasintahan ni Han Gangbaek. Pagkatapos umuwi ng lolo ni Han Hye-ryul, nagsumbong sa kanya ang kanyang tiyahin tungkol sa pagdalaw ng kaibigan ni Han Gangbaek. Inakala niya na magiging mas maayos ang lahat. Ngunit patuloy na nagkulong si Han Gangbaek sa kanyang silid. Hindi niya pinansin iyon, kinuha ang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa safe. Alam ng kanyang tiyahin na ang notebook na ito ay hindi simple. Samantala, ang abogado ng ama ni Han Hye-ryul ay hinanap ang kanyang ex-husband. Sinabi niya na mayroon siyang paraan upang tulungan si Han Gangbaek na hindi na maging suspect. Ang ex-husband ni Han Hye-ryul ay isang matalinong tao at agad na alam na ang taong ito ay may masamang hangarin. Sigurado din siya na ang kanyang anak ay hindi ang salarin. Alam ng abogado na si Han Gangbaek ay hindi ang mamamatay tao dahil hawak niya ang ebidensya ng tunay na mamamatay tao. Kung ang ex-husband lang ni Han Hye-ryul, ay maibibigay niya ang ebidensyang ito sa pulisya. Ang mga investigador sa kaso ni Hong Nan-hee ay patuloy na sinisigawan ng kanilang superior. Ayaw niya nasaktan nila ang mga makapangyarihang tao, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ng mabuti ang lalaking may stutter. Nang malaman ng reporter na pinalaya na ang lalaking may stutter, labis siyang naasar. Sa kabila ng sapat na ebidensya, hindi pa rin naniniwala ang pulisya na siya ang tunay na salarin. Ang bakal na tubo na hawak niya
niya ay kinumpirma na may maraming dugo ng hayop, ngunit hindi iyon ang sandata na ginamit upang patayin si Hong Nan-hee. Si Han Hae-ryul, sa kabilang banda, ay nalaman na ang kaso ng pag-abuso sa hayop ng lalaking may stutter ay naisalin na at ang telepono ay isang mahalagang piraso ng ebidensya. Ngunit kung susuriin ng walang warrant, mawawalan ito ng bisa bilang ebidensya. Patuloy siyang tumatawag sa kanyang asawa at sa hindi niya pagpansin ay nabangga niya ang isang tao. Agad na bumaba si Han Hae-ryul para tingnan. Lumalabas na ito ay ang roommate ni Hong Nan-hee. Sa kabutihang palad, ayos lang siya. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ng babae. Ang tawag ay galing kay Na Junwoo. Nakita ito ng babae at pinatay ang tawag. Pagkatapos ay nagpasya siyang ibunyag ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Hong Nan-hee kay Han Hae-ryul. Ang mga banta na sulat kay Na Junwoo ay ipinadala ng babae para kay Hong Nan-hee. Hindi sinasadyang nakita ito ng lalaking may stutter. Nagbahagi sila ng impormasyon sa isa't isa. Sinabi niya ang tungkol sa pag-aaway ng propesor at ni Hong Nan-hee ng gabing iyon. Ang dahilan kung bakit niya nais sabihin ito kay Han Hae-ryul ay dahil itinuturing niya si Han Gang-baek bilang isang kaibigan. Ayaw niyang mapagbintangan siya. Ang mga pribadong larawan ni Hong Nan-hee na kumalat sa internet ay siya rin ang nagkala. Ang lalaki sa larawan ay si Na Junwoo. Ginawa niya ang lahat para makamit ang hustisya para sa kanyang kaibigan. Ngunit sa kasalukuyan, si Hong Nan-hee lamang ang pinupunan ng mga tao, habang si Na Junwoo ay nabubuhay ng maayos. Hindi siya makatanggap sa sitwasyong ito. Ang mga salitang ito ay nagpahinto kay Han Hae-ryul. Lumalabas na si Na Junwoo ay natatakot na maging suspect, kaya ipinagtanggol niya ang lalaking may stutter. Habang ang kanyang anak ay nasa panganib, iniisip lamang niya ang kanyang sarili. Nahaharap sa mga paninisi ni Han Hae-ryul, si Na Junwoo ay humingi lamang ng tawad. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagpupulong ang pamilya Han. Sinabi ng lolo ni Han Hae-ryul na hindi na sila makikialam sa kaso at ibibigay na nila ito kay Profesor Na. Sa pamilya, siya lang ang labas sa ina ni Han Hae-ryul. Sinabi ng ina ni Han Hae-ryul sa kanyang ama na mag-ingat sa mga reporter, habang si Han Hae-ryul ay humiling ng search warrant para sa kumpanya ng Joseon sa lalong madaling panahon upang ilipat ang pansin ng publiko. Kailangan din nilang protektahan si Han Gang-baek upang hindi siya makipag-ugnayan sa media. Ang kanyang tiyahin ay walang karapatan na dumalo sa pagpupulong ng pamilya. Nais niya na mauna ang kanyang kasal sa kasal ni Han Gang-baek upang makuha ang kanyang marriage license at dumalo sa kasal ng kanyang apo bilang isang opisyal na lola. Sa totoo lang, gusto lang niya ng pagkakataon na makakuha ng bahagi sa mana. Nang pumasok ang mga magulang ni Han Hae-ryul sa silid, nag-away sila. Patuloy silang nagtatalo kung sino ang may mas maraming kasalanan. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang ibinunyag ng kanyang ina na ang kanyang ama ay may anak na lalaki sa labas ng kasal, at iyon ay ang lalaking nagtapat sa anak na babae ng direktor ng institute. Dinala ni Na Junwoo ang kanyang anak upang bisitahin ang kanyang ina. Pagkatapos, nag-usap sila. Sinabi ni Han Gang-baek na handa na siyang umamin. Hindi pumayag si Na Junwoo dahil alam niyang hindi ang kanyang anak ang salarin. Sinabi niya na siya ang pumatay kay Hong Nan-hee at pupunta siya sa istasyon ng pulis. Ang kanyang motibo ay mas malinaw. Inamin din ni Na Junwoo sa kanyang anak na nakipag-date siya kay Hong Nan-hee at niloko niya ang lahat sa pamilya. Nang marinig ito ni Han Gang-baek, agad siyang tumanggi. Dahil alam niya na ang tunay na salarin ay ang kanyang ina. Nang gabing nangyari ang krimen, may nagpadala sa kanya ng mga larawan ni Hong Nan-hee at Na Junwoo na nasa intimate na sitwasyon. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng kanyang kasintahan at nagpunta upang makipagkita kay Hong Nan-hee na may maraming tanong. Inamin ni Hong Nan-hee ang lahat. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ang lahat ng ito upang ipaghiganti ang kanyang ama. Sa sandaling pumasok siya sa landas na ito, kailangan niyang lumaban hanggang sa huli. Kahit na sinubukan si Han Gang-baek na kumbinsihin siyang huminto, hindi siya pumayag. Ayaw ni Han Gang-baek na masaktan ang kanyang pamilya, kaya sumumpa siya kay Hong Nan-hee. Sa sandaling ito, lumitaw ang kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit kalmado ang kanyang ina nang harapin ang kalaguyo ng kanyang ama. Naalala niya ang peking kasunduan sa kasal sa pagitan niya at ni Hong Nan-hee. Sinabi ni Han Hae-ryul sa kanyang anak na umalis muna, na sinabi na siya na ang bahala sa lahat. Dahil siya ang huling nakakita kay Hong Nan-hee, naniniwala si Han Gang-baek na siya ang pumatay. Nang marinig ang lahat, nagpa siya si Na Junwoo na pumunta sa istasyon ng pulis at umamin, hindi pinansin ang pagpigil ni Han Gang-baek. Ang lalaking estudyante na may gusto sa anak na babae ng direktor ng institute ay alam na ang relasyon sa pagitan ng kanyang roommate at ni Han Gang-baek. Ang kanilang mga tingin ay iba, kaya mabilis niyang napansin na nag-iibigan sila. Ang pinaka-curious sa kanya ay kung hinanap ni Han Gang-baek si Hong Nan-hee noong gabing nangyari ang krimen. Nagtanong siya sa kasintahan ni Han Gang-baek at nagsinungaling ito na magkasama sila buong gabi. Narinig ng lalaking estudyante at alam niyang nagsisinungaling ang kanyang roommate. Dahil noong araw na iyon, umuwi si Han Gang-baek sa dormitoryo. Basang-basa siyang umuwi. Nang makita ito ni Ham Gwang-jeon, nagdaos siya ng family meeting. Inisip ni Ham Gwang-jeon na walang alam ang kanyang apo at palaging nag-aalala ang pamilya. Sinabi niya sa lahat na pumunta sa istasyon ng pulisya ang kanyang ama para sumuko upang protektahan siya. Sa sandaling iyon, umuwi ang kanyang ina. Nang makita ni Han Gang-baek na hindi nagulat ang kanyang ina sa balita ng pagsuko ng kanyang ama, inakala niya na ang lahat ay plano ng kanyang ina upang ang kanyang ama, na walang kaugnayan sa dugo sa pamilya, ay tumayo upang akuin ang kasalanan. Nang marinig ito ng nakababatang kapatid ni Han Gang-baek, pinunan niya na ang pamilya ay walang puso at hinayaang mag-isa ang kanilang ama na managot. Iniba ni Han Hae-ryul ang usapan patungkol sa Jose.
Jeon. Kailangan nilang ilihis ang opinyon ng publiko. Sa pamamagitan ng pagkulong sa vice-presidente ng kumpanya, hindi na nakayanan ni Han Kang-baek. Sinabi niya ang katotohanan na hindi niya ama ang pumatay at ang totoong salarin ay isang miyembro ng pamilya. Sinabi rin niya na hindi niya maipaliwanag ng maayos ang kanyang kinaroroonan noong araw na iyon dahil kasama niya ang kanyang nobyo. Inisip ni Ham Gwang-jeon na may sakit ang kanyang apo kaya hiniling niya na magpagamot ito. Ang usapan ay nauwi sa wala. Sa kabilang banda, ang pulisya, sa ilalim ng pag-amin ni Han Mor-yul, ay alam na namatay si Hong Nan-hee dahil sa pananakit ngunit hindi niya sinabi kung nasaan ang armas na ginamit. Gayunpaman, sa kasalukuyan, bilang isang propesor at may relasyon kay Hong Nan-hee, si Han Mor-yul ang may pinakamalaking motibo. Tumawag ang dating asawa ni Han Hae-ryul at nalaman niya na si Han Mor-yul ay sumuko dahil sa kanyang anak. Kung magpapatuloy ang lahat ng ganito, mas magiging mahirap ang sitwasyon. Nagpunta siya para kausapin ang presidente ng universidad. Nang marinig niya na gusto ng kabilang panig na ipakasal ang kanyang anak na babae sa pamilya ng mamamatay tao, agad siyang gumawa ng aksyon. Agad na lumuhod ang dating asawa ni Han Hae-ryul at humingi ng tulong. Naipaisip niya ang isang win-win na solusyon. Ang kailangan lang niya ay ang selyo ng presidente ng universidad. Magagawa nitong pigilan ang opinyon ng publiko at matagumpay na papasukin ang presidente ng universidad sa politika. Nang marinig ito, agad na nagbago ang kanyang saloobin. Nang lumabas si Han Hae-ryul kasama ang kanyang ina, hindi inaasahan niyang nakita ang kanyang nakababatang kapatid na bumibisita. Patuloy siyang pinupuna ang kanyang kapatid na babae dahil sa pagpuntirya sa kumpanyang may kaugnayan sa kanyang asawa. Bukod pa rito, sinisisi ng nakababatang kapatid ni Han Hae-ryul ang kanilang ina. Pinahahalagahan lang niya ang kanyang ate at hindi man lang siya inisip. Pagkatapos, ikinalat niya ang mga litrato ni Han Mor-yul at Hong Nan-hee sa buong bahay. Wala na siyang pakialam at nagdesisyon na ibunyag ang bagay na ito sa media. Lumapit si Han Kang-baek at pinulot ang mga litrato. Sa sandaling ito, tiningnan ni Han Hae-ryul ang kanyang anak na lalaki at sa wakas ay sumang-ayon na hindi na imbestigahan ang kanyang bayaw. Patagumpay na hiningi ng dating asawa ni Han Hae-ryul ang tulong ng presidente ng universidad upang takpan ang eskandalo ng pamilya ng kanyang dating asawa mula sa media. Ang lalaking abogado na nakipagtulungan kay Dolphin ay matagumpay na nakuha para sa kanya ang isang nasuspinde na sentensya. Pagkatapos, ang lalaking abogadong ito ay umarkila ng isang tao upang magpanggap na tunay na mamamatay tao. Nagpunta siya sa istasyon ng pulisya at inamin na siya ang pumatay kay Hong Nan-hee. Ang mamamatay tao ay may ebidensya, ang handbag. Pagkatapos, ikinuwento niya na noong araw ng krimen, lasing siya at gumamit ng bakal na baras para paluin si Hong Nan-hee hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay itinapon niya ang bangkay nito sa lawa. Lahat ng ito ay inihanda ng maaga ng lalaking abogado. Isinara ng pulisya ang kaso sa publiko. Nang makita ang balita, sumugod si Han Kang-baek sa silid ng kanyang ina at hiniling sa kanya na itigil ang lahat. Lubos na nalito si Han Hae-ryul sa kakaibang pag-ugali ng kanyang anak. Pagkatapos niyang mag-isip ng mabuti, naalala niya ang mga kakaibang pag-ugali ni Han Kang-baek kamakailan. Dali-dali siyang tumakbo sa silid ng kanyang anak, ngunit hindi niya ito nakita. Pagkatapos tumakbo sa rooftop, nakita niya ang kanyang anak na nakaupo malapit sa rehas. Dali-dali si Han Hae-ryul na humingi ng tawad at sinabihan ang kanyang anak na huwag gumawa ng anumang bagay na hindi maganda. Isang-isang dumating sina Ham Gwang-jeon at ang lahat. Sa sandaling ito, sinabi pa rin niya ang batas ng Diyos na ang mga nagpakamatay ay hindi pupunta sa langit ngunit sa impyerno. Mabilis na kinumbinsi ni Lee Ae-hyon ang kanyang ama na manahimik, ngunit wala ng pag-asa si Han Kang-baek sa pamilyang ito. Sa ilalim ng tingin ng lahat, tumalon siya ng may determinasyon. Sa huli, namatay si Han Kang-baek. Napanganga si Han Hae-ryul sa harap ng bangkay ng kanyang anak. Bago tumalon, may sinabi si Han Kang-baek sa kanyang ina. Ngunit dahil sa kulog, hindi niya ito narinig. Pagkatapos ng libing, tinanong niya muli ang kanyang ina. Ngunit hindi siya nito sinagot dahil gusto niyang makapagpahinga siya. Pagkatapos, pumunta ang kanyang ina sa prayer room at nagkataon na nandoon din ang kanyang stepmother. Ngunit bigla niyang binanggit na si Han Kang-baek ay mapupunta sa impyerno dahil sa kanyang ginawa. Ito ay nagpagalit kay Lee Ae-hyon. Hindi lamang niya ibinunyag ang tunay na pagkatao nito, kundi sinira rin niya ang lahat ng gamit sa silid. Wala siyang pagpipilian kundi umalis. Nang pumasok ang katiwala, nakita niya si Lee Ae-hyon na nakaupo sa isang sulok tulala. Nang aliwin siya ng katiwala na sa wakas ay ibibigay na sa kanya ng amo ang mana, alam ni Lee Ae-hyon na ang kanyang ama ay isang ambisyosong tao. Wala talaga siyang hawak. Ang kawalan ng pakialam ng kanyang ama ang naging dahilan ng pagkamatay ni Han Kang-baek. Nais lang niya na mamatay na ang kanyang ama. Kung hindi, siya mismo ang gagawa nito. Pagkatapos ng kaso, ang pinakamalaking nakinabang ay si Dolphin. Nagpanggap siya na may herniated disc para masuspinde ang kanyang sentensya. Hindi masaya ang dating asawa ni Han Hae-ryul nang makita niya ang balita. Pagkatapos ay dumating ang presidente ng universidad upang imbitahan siya sa isang party para sa kanyang nalalapit na promosyon. Ngunit dahil katatapos lang mamatay ng kanyang anak, wala na siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Nang binanggit ng presidente ng universidad si Han Kang-baek, agad siyang nagalit at itinapon ang baso na hawak niya. Samantala, nasa opisina si Han Mor-yul, nag-aayos ng kanyang gamit at naghahanda na magbitiw. Pumasok ang kasama sa kwarto ni Hong Nan-hee na may hawak na VST. Hiniling ni Hong Nan-hee sa kanya na ibigay ito kay Jung Kyung-yeon. Naglalaman ito ng maraming sikreto na pinaghirapan ni Hong Nan-hee na ihanda. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jung Kyung-yeon dahil siya ang nagdala ng mga kamalasan. Mamaya, nagpumilit ang babae na ibigay ito dahil ito ang huling misyon na ibigay
ibinigay sa kanya ni Hong Nan-hee. Pagkatapos niyang sabihin kay Han Moryul ang password, umalis ang babae. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak, nagpakabusi si Han Hye-ryul sa trabaho upang hindi isipin ang kalungkutan. Ngunit nang walang tao sa paligid, hindi niya sinasadyang tumingin sa litrato ng kanyang anak. Pagkatapos ay naisip niya ang nakaraan. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit gumawa ng ganoong bagay si Han Kang-baek. Pagkatapos ay tumakbo siya sa paaralan at tumayo sa lugar kung saan namatay si Hong Nan-hee. Sa sandaling ito, bumalik sa isip niya ang eksena noong gabi ng krimen. Totoo nga na pagkatapos umuwi ni Han Kang-baek, kinausap niya si Hong Nan-hee. Inamin ni Hong Nan-hee na wala siyang nararamdaman kay Han Kang-baek. Si Han Kang-baek ang nagmungkahi ng peking kasal. Ang layunin niya ay makatakas mula sa arranged marriage ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabi niya kung paano sinaktan ng kanyang ama ang kanyang ama. Ang mga matalik na litrato ni Jung Kyung-yeon at Hong Nan-hee ay hindi rin niya ipinadala kay Han Kang-baek. Nagpapahiwatig ito na mayroong mas malaking sabwatan sa likod nito. Sa huli, umalis siya. Ang pagkuha ng litrato ng isang estudyante ang nagpagising kay Han Hye-ryul. Si Ha Min-hyun ay hindi nalungkot sa pagkamatay ng kanyang apo. Inisip niya na si Han Kang-baek ay masyadong duwag kaya ganoon ang naging resulta. Pagkatapos, ang lalaking abogado na nakipagtulungan kay Dolphin ay nakipagkita sa matandang lalaki. Nang marinig niya ang balita, binuksan niya ang kanyang safe at kinuha ang isang notepad. Kakapasok lang ng matandang lalaki nang kinuha ng kanyang stepmother ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang tao para ihanda ang sasakyan. Mamayang gabi, gagawa siya ng isang malaking gulo. Sinabi ng lalaking abogado sa matandang lalaki na si Hong Nan-hee ay may hawak na ebidensya ng mga iligal na transaksyon sa pagitan ng ama ni Han Hye-ryul at ng ilang iba pa. Hindi niya alam kung ibinahagi niya ang file na iyon sa iba. Sinabi ng matandang lalaki na huwag mag-alala dahil alam niya na hindi maglakas loob ang kanyang manugang na ibunyag ang balita. Pagkatapos ay kinuha ng matandang lalaki ang notepad at binasa ng malakas ang mga krimen na ginawa ng kanyang manugang. Lumalabas na inihanda na niya ang lahat ng maaga. Ito ay nagpatakot sa lalaking abogado at wala siyang magagawa kundi sundin ang kanyang mga utos. Nang makauwi, nagkaroon ng pagtatalo si Han Moryul at ang kanyang asawa. Sinabi niya na inakala ni Han Kang-baek na ang kanyang ina ang mamamatay tao, kaya nagdesisyon siyang gawin ang bagay na iyon. Ito ay lubhang nagpasakit sa loob ni Han Hye-ryul. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha at iginiit na hindi siya ang mamamatay tao. Ngunit hindi naniwala si Han Moryul. Ang lalaking abogado na tumulong kay Dolphin ay nakatanggap ng sulat mula sa mamamatay tao sa kulungan. Lumalabas na mayroon pang ibang tao sa pinangyarihan ng krimen noong gabing iyon. Natakot siyang mabunyag ang kanyang kasinungalingan kasama na ang sabay na pagdating ng mamamatay tao at ng lalaking abogado na marahil ay nakunan ng tihi. Kaya hiniling niya sa kanya na tulungan siyang ayusin ito. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta kay Dolphin. Hindi niya inaasahan na nandoon din ang ama ni Han Hye-ryul. Binalaan niya si Dolphin na may video ang ibang tao ng ama ni Han Hye-ryul na gumagawa ng iligal na gawain. Kasama rin si Dolphin noong araw na iyon. Pagkatapos niyang marinig ito, agad na sumugod si Dolphin at sinaktan ang ama ni Han Hye-ryul. Gayunpaman, matatag pa rin siyang hindi ibinunyag kung nasaan ang video. Noong nangyari ang krimen ni Hong Nan-hee, ang lalaking abogado ang nakahanap ng ATV at cellphone niya. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga ito sa ilog. Siya ba ang mamamatay tao? Pumunta si Han Hye-ryul sa istasyon ng pulisya at sinabing bago mamatay si Hong Nan-hee, hinak niya ang kanyang computer. Alam din niya na ang computer ni Hong Nan-hee ay ganap na nabura ang lahat ng data nang hindi na mababawi pa. Kailangan niya ngayon ang mga piraso ng data na iyon upang mahanap ang mamamatay tao dahil ang tunay na salarin ay malaya pa rin. Noong gabing iyon, binigyan ng kanyang stepmother ang matandang lalaki ng 2 nutritional pills para mainom. Upang magtiwala siya, ininom muna niya ang 2 pills sa harap niya. Pagkatapos, nang malapit ng matulog ang matandang lalaki, itinapon niya ito. Noong gabing iyon, nahulog sa isang malalim na pagtulog ang matandang lalaki. Nang makita ito, lihim na ginamit ng kanyang stepmother ang kanyang fingerprint upang buksan ang safe. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga dokumento sa loob at tumakas. Nakita ni Lee Ae-hyun ang eksenang ito, ngunit wala siyang ginawa. Matagumpay na nakatakas ang stepmother. Nagpunta siya para makipagkita sa taong tumulong sa kanyang maghiganti. Hindi siya isang estranghero, ngunit isang kakilala ni Ha Min-hyun. Inutusan niya ang isang tao na sunugin ang lahat ng data na maingat na inimbak ng matandang lalaki. Bagamat nakapaghihiganti ang stepmother, nakaramdam pa rin siya ng pagkawala dahil sa huli, ang paghihiganti ay hindi makakapagpasaya sa sinuman. Kinabukasan, nagising ang matandang lalaki at natuklasan na nawawala ang kanyang batang asawa. Siya ay nagmadaling magtanong sa kanyang anak na babae. Sinabi niya na tumakas siya kasama ang ilang alahas. Napansin ng matandang lalaki na may mali, kaya tumakbo siya pabalik sa kanyang silid at binuksan ang safe. Lahat ng lihim na impormasyon na kanyang nakalap ay nawala. Nang marinig ang balita, nagpunta ang ama ng bida para kausapin ang kanyang biyenan. Ginamit niya ang balita na nawala ng kanyang biyenan ang mga lihim na impormasyon upang bantaan ang matandang lalaki na patayin si Dolphin. Kung hindi, ibubunyag niya ang bagay na ito at hindi na makokontrol ng matandang lalaki ang iba. Umalis si Han Hye-ryul papunta sa probinsya upang hanapin ang kanyang asawa. Kalmado silang nag-usap. Sinabi niya na hindi siya ang mamamatay tao. Ang tunay na salarin ay nagtatago pa rin. Ngayon lang niya napagtanto na ang mga bagay na ginawa niya
niya sa ngalan ng pagprotekta sa kanyang anak ay ang katotohanan ay itinulak siya sa bangin. Ngayon, gusto niyang malaman ang katotohanan upang matubos ang kanyang sarili sa kanyang namatay na anak. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang asawa, ibinigay ni Han Moryul ang ASB na itinago ni Hong Nan-hee. Sa wakas, mayroon na siyang tiyak na ebidensya laban sa mga taong nasa likod ng Christmas Foundation, kabilang ang kanyang ama at bayaw. Agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya. Kahit na mayroon na siyang ebidensya, hindi pa rin ito sapat upang baliktarin ang sitwasyon. Kailangan niyang magsagawa ng komprehensibong paghahanap kay Joseon. Kasabay nito, muling imbestigahan ng pulisya ang kaso ni Hong Nan-hee. Pagkatapos niyang umuwi, nag-impake si Han Hae-ryul upang umalis. Kahit na hiniling ng kanyang lolo na takpan ang Christmas Foundation dahil nagdala ito ng kahihiyan sa pamilya. Ngunit determinado si Han Hae-ryul na ibunyag ang lahat. Pinigilan din siya ng kanyang ina at sinabing huwag siyang magmadali, ngunit walang makakapigil sa kanya. Pagkaalis ng kanyang anak, hinanap ng kanyang ina ang kanyang ama. Alam niya na alam ng matandang lalaki ang tungkol sa insidente, ngunit itinago pa rin ito. Pinuna ni Lee Ae-hyon ang kanyang ama na isang sakim na tao. Kung hindi dahil sa kanyang katigasan ng ulo at mataas na pagpapahalaga sa sarili, magiging masaya ang kanilang pamilya at hindi gagawa si Han Kang-baek ng anumang bagay na hindi maganda. Nang marinig ito ng matandang lalaki, sinubukan niyang saktan ang kanyang anak na babae. Hindi niya inaasahan na iiwas siya at itutulak siya palayo na nagdulot sa kanya na madulas. Nang ipinalabas ang video ng iskandalo ng Christmas Foundation, isa-isang inaresto ang mga tao na nandoon. Natagpuan ng assistant ni Han Hae-ryul ang isang kahina-hinalang audio recording. Dahil mayroong software sa cellphone ni Hong Nan-hee na otomatikong nag-upload ng mga litrato sa computer. Ang litratong kinunan niya sa lalaking abogado ay natagpuan ng assistant sa file. Ang mamamatay tao sa kulungan ay kailangang sumunod sa utos ni Dolphin at tapusin ang kanyang buhay sa kulungan. Ang tali ay ipinadala ni Dolphin. Siya ay isa lamang scapegoat upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang asawa at anak na babae. Kailangan niyang tanggapin ang bagay na ito. Dumating si Han Hae-ryul sa mahalagang sandali. Nang makita ito, sinabi ng lalaking abogado na siya ang abogado ng mamamatay tao upang hindi maghinala si Han Hae-ryul. Ngunit alam na niya ang lahat. Pagkatapos niyang marinig ang banta ng bida, tumakbo ang lalaking abogado palabas, ngunit naghihintay na ang pulisya sa labas ng kulungan. Sa huli, matagumpay siyang naaresto. Kinumbinsi ni Han Hae-ryul ang umamin sa krimen na ibunyag ang lahat upang maakusahan ang lalaking abogado at si Dolphin. Ngunit hindi siya naglakas loob dahil natatakot siyang saktan nila ang kanyang pamilya. Ang mga taong lumabas sa video ay inaresto. Ganap na nabunyag si Joseon dahil nasa likod sila ng Christmas Foundation. Nagdaos si Han Hae-ryul ng press conference at sinabi niya na siya ang magpapakulong sa kanila dahil mayroon siyang sapat na ebidensya. Nagpatuloy ang paglilitis. Ang bida ay tumayo sa harap ng huwes at binanggit ang mga krimen ng bawat isa sa kanila. Ang lalaking abogado ay sinentensyahan ng 25 taong pagkakakulong dahil sa pagpatay. Inamin niya na sinaktan niya si Hong Nan-hee, ngunit hindi niya ito itinapon sa lawa. Pagkatapos ay gumawa siya ng gulo sa korte kahit na natapos na ang kaso. Ngunit marami pa ring pagdududa ang pulisya. Dahil pagkatapos masaktan, kailangan pang may oras bago itinapon ang biktima sa lawa. Nagduda sila na may ibang tao pa sa pinangyarihan ng krimen. Sa huli, nagbitiw si Han Hae-ryul pagkatapos ng isang taon. Paralitiko na ang matandang lalaki at nawala ng memorya dahil sa pagkakahulog. Dinala ni Lee Ae-hyon ang kanyang apo sa ibang bansa. Hindi tinanggap ng ama at bayaw ng bida ang sentensya, kaya patuloy silang nag-apela. Hindi na propesor si Han Moryul. Inilaan niya ang kanyang sarili sa mga pangyayari sa komunidad. Pagkatapos ay pumunta si Han Hae-ryul sa puntod ng kanyang anak upang sabihin ang kanyang iniisip. Sana, sa hinaharap, hindi na maging limitado si Han Kang-baek. Ganap na walang alam ang lahat sa tunay na salarin sa kaso. Ang mamamatay tao ay nasa labas pa rin. Ang utak sa likod nito ay ang ama ni Han Hae-ryul. Siya ang pumatay kay Hong Nan-hee. Sa simula, ipinadala niya ang mga matalik na litrato ni Han Moryul at Hong Nan-hee kay Han Kang-baek upang pukawin siyang pumatay. Pagkatapos ay hinanap ni Han Kang-baek at ng kanyang ina si Hong Nan-hee, ngunit walang sinuman ang mawawala ng pag-iisip upang gumawa ng pagpatay. Naghintay ang lalaking abogado na umalis si Hong Nan-hee bago siya lumitaw upang kausapin siya. Ginamit niya ang mga pananakot upang takutin si Hong Nan-hee at hindi ibunyag ang ebidensya na hawak niya. Hindi niya inaasahan na nirecord niya ang kanilang usapan. Nang lumingon siya upang umalis, kinuha ng lalaking abogado ang bakal na baras at sinaktan siya. Pagkatapos ay pinunasan niya ang dugo sa bakal na baras at itinapon ito sa lawa. Sa huli, pinulot niya ang cellphone at handbag at tumakas. Ang sumunod na lumitaw ay ang ama ng bida. Hindi niya pinansin ang paghingi ng tulong ni Hong Nan-hee at itinapon siya sa lawa. Naging scapegoat ang lalaking abogado. Kahit na sinabi niya ang totoo sa korte, dahil sa kanyang mahabang listahan ng mga krimen, walang sinuman ang naniwala sa kanya. Nang nasa kulungan ang lalaking abogado, lumapit ang umamin sa krimen at sinaksak siya sa tiyan. Ginawa niya ito sa utos ni Dolphin, dahil kung hindi, maghihirap ang buhay ng kanyang pamilya. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Dolphin ito ay upang ayusin ang problema para sa ama ng bida, upang mapalaya siya sa kulungan. Ang karangalan at kayamanan ng kasamaan ay magpapatuloy. Ang katotohanan ay may limitasyon ang batas. Hindi mahuli ang lahat ng mga kriminal na gumagala sa labas. Ang pagtatapos na ito ay nagpapahiwatig din ng mga susunod na kaganapan kung ang pelikula ay magkakaroon ng bahagi 2.